Hype Network presents. Hi everyone, I'm Jim B, and this is Rewind, a throwback podcast. Hello everyone, and welcome ulit dito sa ating humble podcast na nagsa-celebrate ng anniversary season ng Rewind, a throwback podcast. And I am so happy, syempre anniversary season natin, kaya kailangan yung mga guests natin talaga or yung mga kakwentuhan natin, ka-throwback natin, very special. Kaya minake sure ko talaga, at tagal ko na siyang binook, as in, bago pa siya manganak, hindi ko alam na manganganak na pala siya bago pa siya masabi na pupunta siya ng ibang bansa dahil meron siyang kailangang attendan bago pa matapos yung show niya. Pero ang dami na rin niyang nagawa, and I'm so happy na nag-yes siya talaga because, hindi lang siya special sa industry, special din siya for me kasi isa siya sa mga lifelong friends na nabuo ko in the industry na hindi ko ini-expect na meron palang ganun because syempre we are in showbiz, di ba? So, ang saya-saya na makahanap ng mga ganitong rare gems talaga. Pero parang hindi naman rare kasi parang lahat naman alam kung gaano siya ka-friendly at kung gaano siya ka-lovable. Pero parang hindi ganun yung ilan sa mga roles na nagawa niya na ating pag-uusapan ngayon. Let's welcome here on Rewind, Miss Dimples Romana. Hi, Hey, Ate Dims! Dims! Happy anniversary sa'yo! Congratulations! Thank you so much. And thank you for saying yes and for being part of our anniversary season. Grabe. I don't think there was ever a time I have said no to you. I don't think I said no to Para, anything for you. Even on-site mga interviews natin, it was yes. always a delightful moment for me to share with you all the time. Kaya siguro din it's so easy for me to say yes kahit na Zoom tayo ngayon, mga ganyan, or sa podcast tayo. It's just always nice to have a certain connection from, the outside world that's always warming our hearts, diba? And you're one of those. So thank you for the friendship. Thank you, Ate Dims. I love you. Alam mo yan. Love you Ako. too. At kahit wala na ako sa, well, medyo showbiz pa rin naman, pero wala na ako doon sa talagang direct na circle natin. Pero ito, we're still friends. And you said yes. And yun na nga, ang naisip ko talaga na angle para sa'yo ay ang mga iconic roles mo sa TV. Well, some, baka sabihin nila sobrang exage pag sinabing iconic, especially the early parts. Pero kasi yung mga huli mong nagawa, we cannot deny how they became so viral, so loved by many, even if kahit kahit-hate yung ibang characters, di ba? Dahil kontrabida. Pero they all love the characters that you did. So ngayon, magkikwento sa atin si Ate Dims sa mga kwento sa likod nun. Kung paano ang proseso niya, mga special na trivia, mga masasarap balikan na mga shows at characters na nagawa ni Ate Dims. So, Ate Dims, are you ready to take a trip down memory lane sa ating wine night tonight? I am so ready. Actually, I'm super excited kasi as you know, mga babies ko yung mga characters ko na yan eh. I always love talking about them. And speaking of baby, congratulate muna kita kasi yun nga, bigla ka na lang nanganganak. Diba? Ang saya-saya. Pero parang hindi naman halata sa'yo as we speak Talaga today. ba? Bakit ganon? Lahat ng tao, alam mo, mini-message ako talaga. Totoo yan na sabi. But grabe, ang galing ni Dimples. Ang payat niya. Ang gandang sexy. Parang di siya nanganak. Diyos ko Lord, I wish I looked at myself the same way. Grabe, promise ko naman sa'yo. Pero gets naman yan, syempre lahat naman tayo dumadaan sa ganon, di ba? But, I'm so happy for you dahil, grabe. So na ang projects, tas may mga blessings pa sa personal and, passionate life. Kasi yun nga, mag-Emmy ka this year, di ba? Yes. Sobrang excited ako doon. James, actually, alam mo, it's always hard to hold your tongue when you're talking about something as big as Emmys. Kasi syempre, international Emmys yun. And it's, it's a proud moment, not only for myself, but also for the Philippines. Kasi syempre, we're, representing as a juror. So, ibig sabihin, meron tayong ganong klase ng connection doon outside of our craft here in the Philippines. So, I know quite a few pa who did juror duties, but yun, and I'm not sure lang sino ang makakarating. Pero ako, most definitely, I will go to New York in November. So yan ang life update mo. Ang saya. Oo. Parang ang dami-dami, James, na nangyayari. But what I love about it is parang, alam mo yun, parang the blessings just keep coming in. And no matter how difficult, of course, life is not perfect. You will always have something to
parang either complain about or cry about or be sad about. But ako kasi I don't look at life that way. Parang, I mean, losing my papa early and my sister early, I always knew that life was always short. Kahit before the pandemic pa, parang I always wanted to live my life to the fullest talaga. To Yes. the best of my ability. Kaya din siguro may pagka-hyperactive ako. Yung parang, wala nang trabaho, next na. Alam mo yun, yung gano'n na ako kaagad. Kasi nga, feeling ko, gusto ko pagka namatay naman ako bukas, masaya ako, Jibs. Yung, alam mo yun, at least pagpasaya ako ng iba. Kumbaga, there was purpose for my life. So, yun. Kaya nga mahal ka namin kasi, very inspiring yung pagiging mo. Hindi naman hyperactive, no? Although, parang gano'n na. Parang gano'n na. Pero ibig sabihin yung parang kaya very positive yung outlook mo sa life, ganyan. Yes. So, contrary to the other characters that you did on TV, di ba? So, segue na, ito na ang iyong pag-throwback natin sa iyong iconic roles. Pero thank you, Ate Dims, for giving us a little update about what's going on with you. And mamaya, magtatanong pa ako sa'yo ng mga ganap-ganap. Pero ito na muna, syempre, hindi naman natin pwedeng diretsohin agad-agad yung mga characters na nagawa mo kung hindi namin alam ang kwento paano ba talaga nag-umpisa si Dimples Romana sa showbiz. As far as we know lang, parang nag-celebrate ka ba ng 20th year last year or 2 years ago? 25th. 25th pala, sorry. Ang tanda ko. O hindi naman, pero still, it's magandang bagay nga dahil imagine mo, ganun ka-reliable and tumagal sa showbiz. Pero if we will trace back, ano ang mga naganap? Well, I was 12 when I started with Star Magic. I was presented to Mr. M, the then manager of Kuya Jao Mapa. Remember, di ba merong season na Kuya Jao Mapa and si Ate Donna Cruz? Naalala mo yan? Sila, yung super love team sila before. Yes. Yung manager ni Kuya Jao ay si Tita Vera Esberto. I loved her so much. She brought me to Mr. M, and so Mr. M looked at me and sabi niya, okay, 12 years old, ano kaya mong gawin? Kumanta ako ng Killing Me Softly. Oh. Killing Me Softly with this. So sa feeling ko, kasi gusto ko maging singer eh. Oh my gosh, not everyone knows that. No, not everybody knows that. Actually, I think it's the first time I've ever mentioned. Only because it's you. Parang nahiya pa nga ako. Tingnan mo, pulang-pula ako. I've always wanted to be a singer. I feel like I'm super heavily connected with music, and that's why I have a lot of friends who are musicians as well. So, kumanta ako, to sabi niya, ano pa? So sabi ko, oh my God, di pumasa. Kasi, ano pa eh. So, nanghingi. Kung nakuha ko na yun, di pa. So, meron ka ba umarte? Tingnan ko nga. Tapos, umiyak ako kasi may binigay na parang maliit na script, and then kasi nung time na yung kakamatay lang na kapatid ko. So easily, of course, I could cry. But I'm also very, I have high empathy for other people. So medyo may ganun ako. Kaya sabi niya, okay, drama ka muna. Kaya puro ganun muna. Kaya ang first ko talagang teleserye was Esperanza. Not even cable. Kasi dati, di ba, yung sa cable. Doon sinasalang. Oo. Doon sinasalang. Bago pa ako na ganun, Esperanza muna ako. I was the daughter of Tito Dante Rivero and Tita Elizabeth Oropesa. I played the role of Paula. Tapos tito ko, si Kuya Dominic Ochoa. Kontrabida ko nila Ate Juday. And Angelica, di ba? Yes, oo. Tandem sila. Tapos, binabato ko ng orange si Ate Juday. Diyos ko, talaga iniisip ko. 12 years old ako nun. Sabi ko, Direk, hindi ko po kasi alam kung paano ko po babatuin. Kasi si Ate Juday yun, di ba? But, with guidance naman and all these amazing veteran actors like Ate Juday, sila Tita Vilma, were also gracious to me. Sina Tita Sherry, sina Tita Jacqueline, they were all super generous to me. So, hindi ako masyadong nahirapan as a newcomer. Kaya na-enjoy mo din yung experience. Actually, we're seeing your beginnings pala because yung episodes ng Esperanza ay nasa GTV, di ba? Paula, I had to, kasi di ba syempre may mga driving scenes. Pero in fairness naman, pinadrive naman ako parang 2 meters lang, ganun lang. Yung parang basta lang naigalaw yung kotse, I had to learn how to drive manual in that show. I had to embrace. Siguro kaya din, it was because of Paula, kaya din ako hindi takot maging kontrabida. Kasi
yun yung training ko eh. Na parang artista ka, kung hindi naman siya tumatawid sa mga certain restrictions mo at wala ka naman parang gagawin na hindi mo gustong gawin, di okay lang yun kasi character yun eh. So Yeah. dahil ganun yung sinimulan sa akin nila, sina Direk Rory yun, tsaka Direk Dado, Direk Jenny. Yan ang mga nagsimula sa akin talaga. Tapos, yun nga, sila Ate Juday, sila Tita Oro, La Oro. Alam mo, sobrang feeling ko talaga, parang sobrang blessed ko na nakataba ko sila. Tsaka sina Kuya Jericho, sila yun eh. Oo. Awi, yan. Ano, ano ko na-train ako maayos dun sa set na yun as Paul. Oo, kasi medyo ruthless ako dun. Tsaka maldita siya talaga. Oo. Alam mo, kawawa si Angelica sa'yo, promise. Talaga? Oo. Papanoorin ko nga ulit. Kaya close kami ni Ate Angelica eh. Papanoorin ko ulit. Kawawa siya talaga sa'yo. Talagang grabe yung eksena na ano. Tama ba? If I Ipaalala remember mo it nga sa right, akin. Ipaalala mo may sa akin. scene na nagkasakit na siya sa sobrang stress niya sa inyo ni Sa ni Miss akin. Elizabeth. Kasi Okay. wala kayong ginawa Ano kundi ba siya ni appeal Ate siya. Juday nga ulit? Ano siya ni Ate Juday ulit? Si Angelica, kapatid na bunso. Tapos ikaw yung kapatid nga sa labas dahil anak ka ni Sir Dante Rivero, di ba? Tapos parang kayo na yung new family. Tapos nung nagkatagpo yung families nyo, so parang ikaw, syempre threatened ka dahil, hello, ikaw, unika iha ka, di ba? Tapos hanggang sa nagkaroon ng point na si Elizabeth Oropesa, nagbait-baitan. Tapos nagselo, kasi hindi mo alam yung schemes niya. So selos na selos ka kay Ate Shine, kay Angelica. Kaya talagang sobrang pinag-initan mo siya ng bonggang-bongga. Tapos ang Kawawa tagapagtanggol siya. nila lagi, si Dominic, na tito mo, na may gusto Si kay Rob Juday. ba? Robbie? Robbie. Oo. Grabe. Tsaka ang ganda ng ano mo doon, ng hairstyle. Talagang Huwag mo nang banggitin. Kontrabidang kontrabida eh. Hindi. Alam mo, hindi naman sinadya yun. Talagang yung buhok ko lang, sponghado. Talaga, alam mo, kawawa yung mga Alam mo kung sino makeup artist namin? Doon si Mama Monchang. Kilala mo si Mama Monchang? Hindi. Ano Ay, siya? ano na siya, Matagal isa na sa pinakabatikan ng mga makeup artists sa production and super love ko si Mama Monchang. Pero talagang kawawa siya sa hair ko kasi sumungado yung hair ko. Alam mo man tawag doon sa hair ko? Steel brush. Grabe. Ay, totoo yun. Hanggang nung ano pa yun hanggang nung kay tagal kitang hinintay na gano'n katagal. Pero in fairness, di naman na siya nahalata later. Wala na kasi nga nauso na yung hot oil. Saka medyo naka-afford na ako ng hot oil. Siyempre dati wala namang ganun. Pero Ate Dims, is it true na in school, nagde-declamation ka? Kasi yung nanay ko, ang sabi, kilala ka daw sa galing sa nanay Paranaque. mo talaga? Hi, mami. Parang tama ba? Hindi niya school eh. School sa tapat nila, I Ano think. yun? Anong school? I forgot which. Pero yung School school ko niya, ba? San Dionisio. School School San mo daw. Dionisio. Hindi Oo. ako sa San Dionisio. Pero sa F. Serrano Senior Elementary School. Yung San Dionisio, inter-school yan. Kaya nga daw, doon nagkikita-kita yata, parang ganon. Lumalaban kasi ako sa ganon. Kasi wala akong ginagawa sa hapon eh. Wala pa susundo sa akin yung nanay ko nasa ospital kasama yung kapatid ko may cancer pa at that time. So, dahil wala pang susundo sa akin, to make myself productive. Public school yun. Uso maraming mga trainings na gano'n, diba? Yeah, oo. O, di nakijoin ako. Lahat, ginoinan ko. Jibs, lahat. Oratorical, English-Filipino, editorial writing, English-Filipino, declamation, English. Hindi dahil pabibo ko, pero dahil wala akong ginagawa. As in, ikaw ba ma-enjoy mo? Ako hindi ko kasi na-enjoy yung nagko-compete. I don't like competition. Hindi mo napansin kahit sa pagiging artista, wala akong ganun. Kasi I don't enjoy it. But at that time kasi, it was most convenient. And also, I felt like, libre to na matuturuan ako, mag-English maayos, libre to matuturuan. Kasi training eh, 'di ba? Lalaban ka nga lang. May isang araw ka na babaliktad yung tiyan mo. Para lumaban. Pati math. Singing nga lang hindi ako pumasok kasi nga hindi nga ako Yun, kaya niya alam. Hindi ko alam kung siya or co-teacher niya ang nakakanood. Pero basta lagi niya binibidayan, oy sabihin mo kay Dimples, ganyan, 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 ganyan. So, totoo nga, okay, in fairness, hindi naman siya nag-iimbento. Hindi. At some point, inisip ko, sure ka bang si Ate Dimps yun? Sure ka, ha? Sige, Sige. sure. Tama yun, tama si Mami. Okay, tama naman. So, nung nagtapos ang stint sa Esperanza, doon graduate ang mas masama mong graduate ka doon na ipanganak ang medyo mas masama
to think na ito ay supposedly youth-oriented show, pero nung pinanonood ko siya sa Tawilin mo! iWant, sabi ko, ibang klase itong babaeng to kasi usually, pag youth-oriented show, medyo di ba, tame yung pagkakontrabida. Pero ito, scheming, si Jackie, grabe. Oo. At, si Jackie, gusto mo malaman yung kwento ng Jackie? Go. Si Jackie started because at the time, wala pa akong ginagawa. Pwede pang hiramin ng GMA ang mga artista. May time na pwede pang hiramin. May time pang open, no? Na parang mas nakakatawid pa ng konti. Nung time na yon, I think, no? So, bago ko nagtabing ilog, nag-Ana Karenina muna ako. So, totoo din yan! Yes! Sa Wikipedia kasi nakasulat. Tapos sabi ko, nag-AKA. Okay! So, di ba ang galing ng trivia ko sa'yo? Hindi yan kasi masyado pang tinatanong Correct. Diba? Alam mo, galing mo talaga magtanong, Jibs, I swear. So, minsan nasa tamang tanong talaga At that time, pwede pa kaming hiramin. So, pinahiram ako kasi wala pa akong ginagawang work. So, nag-step in ako for Kim De Los Santos. I think, yun ang sabi sa akin na, okay, you'll step in muna as Kim De Los Santos. Kunwari, parang nagpa-facial reconstruct ka. Ganon. So, ina-convince niya na ako yun, ako yung character ni Kim. Si Nina. Si Nina ako. Hindi ko na maalala. So, si Nina ako. Kaya, nakapasok ako doon. So, back then, nakatrabaho ko na si Miss Sunshine at si Miss Antoinette. May ganun palang kwento yung Ana Karenina. Tapos after nun, di ba kontrabida ako? Kontrabida din ako dun Parang rin siya. After nun, Tabing Ilog got me naman. So may time na, I think 2 weeks or 3-4 weeks, sabay mapapanood mo ko sa pareho. Kasi magkaganon yan magkatapat, correct. So makikita mo ko sabay. May Nina, tapos may Jack. Galing! Di ba gusto mo yung trivia na yan? Ang ganda niyan. Sobrang ganda niya. Perfect for rewind. Perfect din sana for Pep, pero wala na ako doon. Charot. Pero ganda nun galing. So nakatawid ka pala kasi ang iniisip ko parang you were one of the most loyal na. Loyal ka naman talaga, pero like as in, 'di ba kasi merong mga iba na talagang never na nasilayan. Hindi ako nakapag-GMA love stories pa ako. Back when it was allowed pa. But of course, ngayon kasi we have exclusivity, diba? So, galing. At least na-enjoy mo rin yung time na yon sa iyong kaya career. Marami akong friends, hindi mo napansin. Marami akong friends. Kaya tuloy, ever since, I've always had friends talaga and GMA. So, both production and the artistas. Kaya mapapansin mo, di ba? Kaya siguro sometimes you would wonder, pag binati ko yung ibang artista ng GMA, may fondness na parang pare-pareho kami ng network. It is because nakatrabaho ko na sila at some point. Like sina Carta, sina Lovie. Yan naman mga My Neighbor's Wife na pinanonood ko lang nung kailan. Yes. Sabi ko, baliw-baliwan yung character ni ate dito. Maldita. Diba? Meron siyang, that word. Ganun pa siya. Grabe yung word na yun. Alam mo, hindi ko akalain na masasabi mo yun. Alam mo, nung binabasa ko rin sa script, direct, sure ba tayo dito? Kasi in real life hindi ko pa ito masyado nasasabi. Sabi niya, tapos inisip ko, nasa script, anong gagawin natin? Diba? Oo. Ganda. Ano ba yun? Pero going back to Jackie, sobrang din niya, scheming talaga, maldits, grabe. Lahat ng characters yata doon, inaway mo, all 8 lead characters and even beyond. Hanggang namatay siya, nagsinungaling. Parang sinabi niya ata na hindi, si Eds yun. Tumulak sa'yo. Hanggang dulo. Kaya sanay ako sa mga kontrabida roles na kahit walang redemption, okay lang. Di ba kasi usually parang you would request like, uy, sana may redemption sa dulo. Sana, di ba? Di ba usually it's like that. Na parang, sige, okay lang ako maging masama, pero lagyan mo naman ako ng redemption. Pero ako hindi. Kasi nga inisip ko, not everybody gets to have a happy ending. Diba? And sometimes the most unconventional endings are the ones that really, stick to you. Na parang, yun? Di ba? Ikaw nga naalala mo, di ba?
Oh. Ano yan, sa I Want ko lang naman yan pinanood, pero nung pinanood ko siya, hinanap ko kasi talaga yung part na, ay, nawawala na si Jackie, teka, balikan natin, balikan natin. Tapos pagkita ko yun yung last episode, nahulog sa hagdan, tapos hanggang doon, si Eds pa rin yung sinisisi niya, grabe itong babaeng to, mamamatay na lang, ang sama pa rin. Diba, saya? Oo. Pero ano, did I send that to you? Na-send ko ba yon na nag-two-piece ka pala doon? Alam mo, oo, nagulat ako kasi naisip ko, ha? Ginawa ko pala yun? Alam mo, hindi ko maalala. Kaya lang siguro dahil bata pa, wala naman ako mali siya sa katawan. Yung parang ano. Ako lang kasi nung medyo nagka-boobs-boobs na ako ng konti, doon na ako parang naiilang. Oh. Mhm. Pero ano ang fond memories mo doing Tabing Ilog? Kasi lahat kayo doon bagets. Oo, alam mo, hindi ako masyadong nakabanding sa kanila ng malala. Kasi at that time, nagsuschool din ako. Ah. Oo, nagsa-school ako sa Repsi. Eh, di ba Mhm. modules doon? So, akong Oo. gumagawa din noon. Ako yung nag-aaral. So, medyo hindi ko sila masyadong nakabanding. Ang pinaka although, nakakapag, kami, sobrang nakakapag-bonding kami. Hindi lang yung kasing close-knit nila. Ang Mm. pinaka naging ka-close ko talaga doon, trivia for you, ay si Paula Peralejo. Sabi ko na, bakit naramdaman ko yon? But anyway, Leng talaga. Kaya, hindi mo napansin, nung sa uh, baby shower na three ni Angel at ni Bea, nandun si Leng. Mhm. Siya yung pinaka, Leng ang tawag ko kasi kay Paula Yeah. dahil Poleng kasi. So, Ah. siya yung pinaka naging ka-close ko. She read a lot. She listened to Regine Velasquez a lot. Meron siyang collection ng CD dati. Ganun si Paula. Tapos, ganda-ganda ako sa kanya tsaka kay Ate Rica. Di ba, nung time na yun, parang super yung mga paraleho. So, kaganda Ah. ganyan, di ba? I was always a big fan of theirs. So even until now, kay Ate Carix at saka kay Leng, parang a big fan of how they handle themselves, yung Mm. parang how they live their lives. Even until now, sobrang nakakabilib talaga how they, became the women that they are now. Mm. So nung time na yun ang naging ka-close ko talaga. Pero close Mhm. din kami nila Ida, nila Kay, nila Des, nila Jodes, Jody. nila Paolo, Baron, 'di ba? Sila at saka si Patrick. Si Patrick siguro hindi ko masyadong talaga nakakalimutan kasi medyo may pagka-serious siya eh. So, and time din na yun, parang nahihiya din ako kasi super crush ng bayan siya noon, 'di ba? Ganun. Oo. Mhm. Ganun pala ang ano nun, kwento. Alam mo, parang feeling ko ang bait-bait ni Paula, no? Kasi parang pangalawa Okay. ka na niyan na naging super ka-close niya. I don't know if naka-work mo siya, si Trina Zuniga. Nung siya yung pumasok sa Tabing Ilog, sila naman daw yung naging close. Talaga. O yun, si Leng kasi parang actually lahat naman sila mabait dun. Si Leng lang kasi makwento. Yung Mhm. makwento siya. Kasi nga, siya yung maraming hobbies, yung ang cool-cool niya eh, yung nagbabasa siya ng maraming libro, tapos Ah. yung nakikinig siya ng music. So parang meron ka kagad parang conversation starter sa kanya. Ah. Mhm. So nakipola ang iyong mga fond memories sa Oo. Tabing Ilog. Nahirapan ka ba to play Jackie? Because yun nga, she was so evil. Not because of the character, but because of the lines. Kasi I Ah. had a lot of lines and a lot of scenes. Kasi nga, lahat inaway ko. So, Oo. yung character ko, yung lumilipat ng location. Ah. Oh, Ah. 'di ba? Kasi within pagsanghan lang naman 'yon sinut. Pero iba-iba. Kunwari, house ni Eds, house ni Rovic, punta ako dun sa house ni house ni George, house ni Ah. ano, lahat pinuntahan ko sila. Oh, lahat kasi inaway ko. Tapos ang Ah. haba ng linya ko. Parang lagi kasi siya nag-aamok ng away. Mhm. So, haba-haba ng lines ko pala. Tsaka ang bata mo pa nun, pero may asawa na yung character mo Ano towards the siya? parang Tamo, hindi end ko of si Gio ba? Gio, oo. Si Kuya Gio. Na Mm. kapatid ni Eds. Eds. Oh, Oo. yun. Tapos Oo. yun nga sa kanya mo sinabi na si Eds ang tumulak sa'yo. Totoo naman, nadulas ka Maldita! lang. Maldita. Grabe. So, Oo. yun. Di ko kasi masyadong napanood yung Tabing Ilog kasi Ana Karenina tsaka kahit kailan yung pinanonood namin. Kaya nung Oo. sinabi sa akin na, nako, bago pa maging kainis-inis yan si Dimple sa The Greatest Love, sabi nung isang kong office mate, doon pa lang sa walang yana siya sa Tabing Ilog, si Jackie, ang sama-sama niya. So, Actually, yun, yun na yung pinaka-potent, Yun. Yung mhm. Jackie tsaka Paula, ang pinaka talagang. Kasi nga hanggang dulo. Pero naman, naging mabait ka naman na sa tagal kang hinintay. In the middle of Tabing Ilog man, nung pinatay yung character mo, meron ka pang mga ibang ginawa before kay tagal? I don't
remember, parang wala naman. Baka mga guestings. Ay, pero merong napa-throwback nung kailan, nagmarinela pala kayo ni Jody as young Oo, Bella oo. Flores and Alam mo, nagulat ako. Sabi ko, uy, oo nga. Kasi lagi akong flashback. So, pati sa Magkaribal, flashback din ako. Pati sa, ano pa ba? Basta ang dami kong flashbacks eh. Alam mo yun, na parang sabi ko, ay, meron din nga pala kaming Marinela ni Jodes. Nakalimutan ko na. Kasi sobrang tagal na, tsaka nakatatlong epidural na rin ako siguro. Oo. Tsaka pareho kayo nun na hindi pa nagbibida nun, kaya pwede pa kayo mag-change ng roles kasi di ba mas kontrabida si Jody doon. Oo nga, that's right. Oo. Oo. Pero ako naman si Jodes kasi ever since talaga super best actress yan. Sobrang galing kasi talaga ni Jodie. Kaya kumbaga they've really inspired me din eh. Kasi they were the ones who were really, kumbaga isipin mo sa tabing ilog, bida na sila dun eh. Diba? So yun. Eto na, Kitagal Kang Hinintay. Ay, with nako. John Lloyd and Bea and Rica. Probably one of my most favorite if I were to pick only 3 of my talagang isa yan sa pinaka-paborito ko. Not only because it was so monumental and so memorable, because it was then that I got married and pregnant eh. Yan. Ganyan. Nung Kay Tagal Kitang Hinintay. Pero kasi, it was also the time when everybody thought kasi syempre ang daling isipin na, kasi nagbuntis siya, tsaka nag-asawa siya, kaya hindi natuloy yung love team nila ni John Lloyd. Eto, let me get this record straight, okay? Hindi talaga kami love team. In fact, si Bea talaga yun. Bea talaga. Hindi siya ever naging parang dapat kami. Tapos nagbuntis kasi ako, nag-asawa ko, kaya naudlot. Hindi. Nagsakto lang na para siyang nag-phenomenon in the sense na parang si Joshua sa, nga yung show niya na sobrang nag-bloom siya. The Good Son. The Good Son, di ba? Parang nag-start siya ng ganito yung role niya tapos sobrang nag-bloom siya. Parang si Papa Fabio sa The Killer Bride. Killer Bride, yes, correct. Ganon yung nangyari kay Kyla sa character ko sa Kay Tagal. Dapat mamamatay ako doon 2 weeks. Kinausap ako ni Inang. Anak, best friend yung mo dito, best friend ka ni John Lloyd dito, mamamatay yung character mo in 2 weeks. Tapos sabi ko, sige po na. Sabi niya, pero gusto ko tandaan mo. Doon niya yung sinabi sa akin that there are no small roles, only small actors. Doon niya yung sinabi sa akin, hindi ko makakalimutan. So doon ko lagi na-form sa isip ko na kahit gano'ng kaliit yung character, kaya ko yun palakihin kung gagalingan ko. Kung bibigyan ko ng spasyo para lumobo ng konti yung character at mahalin ng tao. Kasi nasa artista yun minsan eh, na parang bigyan mo ng konting pagkakapitan yung mga taong nanonood sa'yo. Eh wala pa namang social media nun, di ba? Malaking bagay yon pag narinig mo na, uy, alam mo, pinangalan ko yung anak ko, Kyla, kasi dahil sa character mo. Yung mga ganyan. So, sobrang na-inspire ako nun. Tsaka ang ganda kasi ng character ko doon. Tomboy-tomboy siya. Tapos parang, basta grabe, barga siya gumalaw. Pero in love siya doon sa character ni John Lloyd. Mahal na mahal niya yung best friend niya to a point na kahit nasasaktan na siya, uy, baka may mga nakarelate. Meron! Charot! Yung mga best friend dyan na quietly minamahal yung mga best friends nila, yun yung character ni Kyla. Na parang nagiging babae na ng konti kasi in love. Tapos nakita niya, ay, ang gusto pala niya yung parang babaihan na parang ganda-gandahan katulad nila Helena pa nun si Ate Rita. Or tapos si Katrina, si Bea. So, ay, gusto niya ganun. So, medyo nagde-dress yung Kyla, yung medyo lumalambot yung boses. Sobrang cute nung pagkakasulat nila. Ate Ara din yan. Yes. Ate Ara of Viral are also the writers of Kay Tagal Kitang Hinintay. Also, Nay RCD, Nay Roda was also part of it. Yes! Sila ang mga kasama ko dyan. Kaya alam na. Kaya sabi ko nga kay nanay, sinadyahan nyo bang kakay yung parang Kyla? Yun ang lagi kong tinatanong. Hindi naman daw. Hindi naman daw. Ewan ko. So, ganun pa. Saan kaya nakuha yung assumption, no? Na supposedly ikaw kasi or... na-abrupt. Diba? Kumbaga, abruptly, lumabas ako dahil nga I was pregnant and I was married. So, it was easier to think na, naku, siya talaga yun. Pero dahil nagbuntis siya, nag-asawa siya, hindi natuloy. Pero ang totoo, hindi po talaga. Dapat talaga mamamatay ako 2 weeks. Sakto lang na minahal ninyo yung character. So, humaba. Eh, nagka-problema. Ang tawag nga nila Ate Katski Flores sa akin. Positive problem. Sabi ni Tay Lauren ang director namin.
Yeah, oo, correct. Sila tama ba? Si Inang din nag-direct sa I kay think Tagal. so. Yes, kasi siya yung Mhm. kumausap sa akin. Positive problem. Ang ganda doon Pero, paano Oo. nag-end ang character ni Kyla? Pumunta ng France, nagpakasal kay Tibors, yung chef na si Rafael Rosel. So, hindi naman siya namatay, at least. Hindi. Mm-mm. Nagpakasal lang siya. Tapos, mahal na siya ni Yuri, alam ko. Parang ganun. Parang kung kailan Ah, mahal na siya, may na siya, pakasal na siya. Oh, sakit, di ba? Oo, correct. Pero, kasi Ah, correct, si Miss Ara, nag-tweet din yan eh. Tapos si Rika din, nung in-interview ko siya, everyone was saying talaga na, no, talagang Bea John Lloyd yun from the beginning. Don Lloyd, hindi talaga, wala as in, hindi ako. Ano lang, Mhm. nagkataon they always say lang na parang, oo, kaya siguro, Okay, and so then, doon ka na nagkaroon ng family sa after Yes. kay tagal kang hinintay. Yes, oo. After Mhm. kita, during actually. During. Kita After that, did you think na or was it deliberate for you na, uy, babalik ako right after? Kasi parang I remember you saying in one interview, I think sa moms yon ng QTV, ang tagal na, di ba? Grabe yung moms. Parang Throwback. Girl. na mas gusto mo kasi talaga na magpamilya. Tama ba? Parang Oo. something like that. Hindi, tsaka parang, I was really, ako, Jibs, parang, I really wanted to have a family early. Parang, mas gusto ko talaga to have a family early. Parang, nakita-kita ko na parang, ay, gusto ko yung pag lumaki yung mga anak ko, bata pa din ako, ganun. Mhm. Mm. Kaya tingnan mo, kay ni Kali, para lang kayo magkapatid. Oo, grabe. Sabi ko nga, pagka nagdadamit kami, Kali, pahirap na ako ng damit mo. Ah, yes, mama. Kumbaga, ganun. Ganung Oo. level. Oo. At saka Kaya yun sabi nga ngayon, no? Kita mo you had your third. Oh, kaya sabi mo, ko, ay kaya yun, parang grateful din ako na somehow yung pangarap ko na yun, natupad din siya. kailan ka nagbalik after kay Tagal? Ay, all my life. With Aga and Christine. Oo, oo. So medyo lang, quick break. Parang ilang years lang. O may years ba? Mabilis, hindi kasi karanganak ko lang. Karanganak ko lang kasi naalala ko, sabi pa ni Tay Lauren, pwede ka na ba mag-shooting? Yun yung tanong ni, sabi ko, Tay, kakanganak na ako lang. Sabi niya, sige na, mag-shoot ka na. Kasi pinsan ni Aga. Sabi ko, ay, ganun. Gusto ko. Sabi ko, nabibili pala yung, nabibili yung ano ko pala oras. Ay, ganun ba? Sige. Sabi ko, sige tay. Kaya naging closing kami ni Kuya Aga after nun. Oo. Di ba? Nadala ka sa Aga mula. No, Oo. nabanggit yung Oh, Aga. syempre, sino ba namang hindi madadala kay Kuya Oo. Aga? Correct, di ba? Ang saya. So yun na. Tapos doon na nagsimula ulit ang journey mo to more roles on TV and film. And film, that's right. So, halos magkakasunod na yun. Yes, and this is an exciting era for Ate Dims. Dito natin makikita yung mga from yung mga super naging iconic to medyo tawag dito, underrated. But honestly, if you remember the show, you will remember her character and you will remember her being a part of that show. Kahit, alam mo yun, hindi siya as iconic as the most recent ones. Oh, And bago natin pag-usapan yon, syempre, no, kailangan bibitinin muna namin kayo ng konti dahil hindi nawawala ito sa ating podcast. So pagbabalik ng Rewind, eto na, ang mga favorite shows natin ni Dimples Romana. Magkikwento na siya. I wonder, ano na naman kaya ang mga secrets na maa-unravel, mga trivia na bigla na lang nating malalaman dito sa second part ng ating chikahan with Ate Dim. So, para sa ating mga ka-rewind, syempre, just stay tuned and we will be right back talking to Ate Dimples about her iconic roles on TV. Just stay there. After this short break, magkikita-kita tayo ulit. Catch the Pizarra Tales weekly as we tackle issues about education and share experiences about teaching. Hosted by JM Australia, available on your favorite podcast platforms. We are back here on Rewind a Throwback Podcast and as part of our anniversary season, in-invite natin syempre ang isa sa mga pinakamagagaling na actress talaga at pinakamahuhusay at talaga naman nakagawa ng iconic roles on TV and film. We have Miss Dimples Romana. Di ba? Kaloka. At ito na kasi yun. Kasi kanina ang pinag-usapan natin, the earlier roles that you had before you had your family. And talagang siya,
yung mga bagets na bagets pa. Diba? Yung as in 90s to early 2000s. Ito na ngayon, yung kumbaga, parang no, second and third, siguro chapters of your showbiz career. Una muna ang mga mommy roles mo na minahal natin at hindi rin masyadong minahal kasi etong nauna sa Agua Bendita, 'di ba? Sino nagmahal sa role mo kay Criselda? Parang hindi ako kasama doon. Alam mo, yung Criselda, nakakatawa yung trivia dyan. Kasi, ginawa ko yung Criselda na flashback, di ba? Si Cyril Manabat yung Agua Bendita. So, sobrang pumatok, di ba? Sobrang pumatok. Ngayon, sabi ni Sir Deo, I think, and his team, wag na lang palitan, wag patandain na lang yung itsura, wag nang palitan yung mga mga parents. Si Andy na lang yung papalit kay Cyril. Ganoon lang. Lahat, the rest, same. John Estrada, si Kuya John. Dapat mga tatanda yung mga characters na yan. Oo, kasi batang-bata pa si Cyril. Oo. Bata pa. So, alam mo ba kung ano nangyari? Syempre, nung Agua Bendita na si Andy Eigenman, mahal na mahal ko yan kasi kapatid ko talaga yan in real life. Si Jason Abalos, Nay ang tawag sa akin. Nay, minsan gusto ko sapakin eh. Huy, tumigil ka nga dyan. Kaya lang kasi, yun, isa yan sa pinaka, alam mo, when you think about it, sabi ko, grabe na itawid ko yun. Kaya lang kasi, remember, this is Dreamscape pa. This is Sina Sir Deo. And I follow whatever they tell me. Like, because I know they know really well what I can do, what I cannot do. So, follow naman ako. Nanay ako ni Jason Abalos. Pero ito yata unang Dreamscape mo, no? Parang hindi. Hindi, okay. Parang iyon yung isa sa pinakamalalaki. Parang isa to dun sa pinakamalalaking Dreamscape na binigay sa akin nila, Sir Deo. Kasi epileptic ako dyan eh. Yeah, pero masama. Masama siya. Kasi nga, ninakawan siya nung Agua Bendita. Kaya sumama yung character niya. Kasi nagdadasal siya, tapos parang feel niya hindi siya pinapakinggan. Tapos epileptic siya. Ninakaw niya. Ayun, sinumpa niya. Yun. So dito na nanggaling yung mga redeeming factor at mga backstory na yes. sa iyong mga characters. Mismo. Ayan na nga. Oo. Pero alam mo, gusto ko rin yung character mo actually sa Only You as the malditang sister of Samuel B. I love that too. Sina Nanay Des naman yan. Sina Nanay Des at saka sina Direk Rory. So we went to Korea for that. But I only had very close na kami ni Jel nito, best friends na. Kasi naglobo na. Oo, naglobo na. Pero sina Direk Henry kitain yan, sila yan. Nakakatawa kasi sobrang close namin ni Jel. Roommate niya ako palagi. So, pero sa Korea, gusto ko malaman, isa lang ang ko doon, eksena ko. Pero 1 week ako nandun. Isa lang yung eksena ko, pero 1 week. Support ako, as in, nakikihawak-hawak ako ng boom, nakikigulo-gulo ako, ayusin ko yung mga gamit namin. Ganun naman kasi pag skeletal yung nyo, di ba? Yung alas nyo. So, nakakatawa lang na experience namin yun. Kaya siguro din sobrang naging close kami nila Sam, nila Ate Candy Pangilinan. Kami yan. Sina JC Cuadrado, sila noon, tsaka si Jel, si Kuya Dieter. Grabe, no? Nakakatuwa yan. Isa lang ang eksena mo, pero kasama ka sa mga nagtagal sa Korea. Refrigerator yan din, I think. Yes. One scene lang ako, sinusundo ko kasi si Sam. Kapatid ko siya doon, sinusundo ko siya. Alam mo, sobrang gustong-gusto ko yung pagkakasulat din ng pagiging kontrabida niya eh. Kasi rin yun, parang ma-feel mo yung heart niya, yung maawa ka sa kanya. Kasi parang hindi siya love ng tatay niya, si Tito Tirso yun. Tapos lagi siyang parang yearning for pagmamahal. Pero responsible siya, hindi siya nagwawala, hindi siya nagre-rebelde. Pero sobrang, siya, B-word lang siya. So, hindi ko kasi alam kung pwede sabihin sa podcast. Pero sobrang... Parang pwede naman, but anyway. Sobrang, sobrang bitchy niya na, siya yung, as in, sinasabi niya na, I don't take anything mediocre. Yung mga lines niya parang, no. Actually, may slight, siya, parang, may slight, parang reminiscent siya of yung mga ibang characters na ginawa ko rin in the past. Pero siya kasi may slight sophistication. Very, Tapos pa ako dyan, love team pa ako si Kuya Justin Cuyugan.
pangalan niya. Yun, alam mo, ni-love din nila yun. Parang, ang cute nga. Alam mo, in fairness, pagka nagkakaroon ako ng love team, kinakapitan naman siya. Hindi lang kasi ako talaga ma-love team na tao eh. Pero once na nagkakaroon, like yung Vince na yun, sobrang ni-love nila yun. Yung sa amin ni John Lloyd, sobrang ni-love nila. Yung sa amin ni Kuya Joko sa, KG. love nila. Alam mo yung mga ganun, nakakatuwa. Pero, before before Criselda, di na muna yung, yung parang mas na ba? may heart na kontrabida. Correct. Kasi, yun nga, gusto ko din siya actually, kaya ako nabanggit nga, kaya ako nagustuhan. Kasi, yun nga, very sophisticated, tsaka hindi siya masama. Hindi. Ano lang niya, kailangan lang niya maging maldita kasi yun nga, may pinanggalingan yung nangyari sa kanya na laging kulang. So, gusto niya perfect lahat. Hindi, tsaka ang ganda-ganda niya magdamit. Totoo Oo. lang, ang ganda-ganda niya magdamit. Tapos, pag umiiyak siya, naka-fetal position siya. Hindi ka makalimutan. Parang isa yun sa mga parang trademarks namin for that character. Na tuwing umiiyak siya, naka-fetus position. Kasi hindi niya pwedeng ipakita na umiiyak siya. Parang ayaw niya. Ganda, actually. Ang ganda-ganda. Ganda din niyang Only You kasi walang kontrabida dyan di ba? Wala, talaga siya. At saka adaptation kasi siya nung mga type pa talaga super uso, di ba? Lahat talaga nadaanan mo, Ate Dims, no? Pati mga yung adaptation. Kasi di ba ngayon, sobrang, it's already out there. Pero ito, di ba, parang bago na. Correct. And we jump to another adaptation na hindi naman kontrabida. Ito, minahal talaga natin. Pero minsan confused din ako sa life choices niya. Alvira Del Valle, Mara Clara. Alam mo, sobrang laking blessing yan. Alam mo ba, yung show na yan, ang nakapagpalit ng revo ko. So I've had my Revo for so long. I still have it until now. Umaandar pa rin dinadrive ko. In fact, nung KG, nung bumili ako ng bagong kotses, di ba may time na wala kang kotse gagamitin? Ginamit ko pa yung Revo nag-drive pa ako. Ang Mara Clara nakapagpapalit ng kotse ko kasi ang tagal namin ni Inere. Tapos kahit pa paano medyo nakaipon-ipon na ako. Doon din nabili yung farm sa Cavite. Yan, very memorable sa akin yung Alvira na yan. Doon kami nag-start mag-invest ni Boyet ng real estate, ganyan. Tapos diyan ko nakilala si Jules at si Kata. Hanggang ngayon mga kaibigan ko pa. Friends din kami nila Kuya Bobby, nila Jong, alam mo yun, yung nila Ate Maylene, nila Tita Gina Pareño, grabe husay, Tita Susan Africa. Sina Direct Jerome Poboca naman yan, Direct Tots. Kamusta doing Mara Clara? Any remarkable moment doing Alvira na parang hindi mo makalimutan yung proseso? Kasi it's a remake. Yeah, si Alvira was always, doon ko natutunan na you don't necessarily have to agree to what your character believes to portray a character. Si Alvira, I had a lot of resistance, doing, only because feeling ko hindi siya marunong lumaban. Ano ba? Girl, laban ka na. Parang gano'n. Yung short of saying na parang natatanga na ako sa sarili ko na ba't iyak na lang siya na iyak palagi, hindi na siya lumalaban, bakit lagi na lang siyang confused, lagi na lang siyang Pero kasi, yun yung character ko eh. So I cannot question my character, James. Doon ko natutunan sa show na yon na ang isang artista, just because you don't agree with your character, it doesn't mean you cannot portray it. Yeah. And doesn't mean you can't portray it well. It's just that nagkataon, hindi kayo agree dun sa ideals ng character mo. Wala naman din siyang tinatawid na hindi tama, 'di ba? Na bawal sa'yo, for example, yung time na yun, parang but I had the most fondest moments talaga. In fact, our AD there, our assistant director for Direct Jerome Pobocan's unit was Froy, the director of Viral. Oo, kaya parang nag-full circle din kami. So very proud din ako sa kanya doon. Tapos yun lang, nakakatawa lang isipin na at that point kasi sobrang taas ng expectation sa Mara Clara. Kasi it was, of course, Ate Juday and Ate Gladys, no? So, and of course, Tita Beverly Verhel, siya yung nag-play ng character ko. Of course, I was so afraid, diba, na baka hindi ko ma-deliver. But everybody were also supportive. Kahit sila Ate Juday, sila Ate Gladys, sila Miss Beverly, sobrang supportive nila. And that gave us confidence na, okay, we can also try. And it was a big hit talaga. Yes! Kumbaga, doon ipinanganak yung dalawang superstar natin ngayon. Oo.
Correct. Ang galing, no? Parehong Mara Clara produced Yes, oo. superstars. And not only with Mara and Clara themselves, but ikaw, di ba? Si Bobby, parang doon medyo na-resurrect yung pagiging niya, daddy, character na pwedeng hindi Jong siya din as kontrabida. Danny, grabe. Jong! Oo. Sobrang galing ni Jong doon. I mean, 'di ba? Yung iba din talaga yun kasi si Jong. Nakita kaya ni Yun. no? Ni Miss Beverly Verhel doon sa parang turnover teaser na ginawa ninyo na Yes, oo, ako nakita ang kami. So mga meron kayo na pag-usapan about Ano naman yung typical, ang maganda rin kasi kila Miss Beverly, hindi rin sila hovering. Like, they will not impose on you na, oh, ganito namin ginawa, dapat ganito yung gawin. Wala siyang ganun. In fact, very Mm-mm. sila. Very supportive talaga sila na, uy, congratulations. Mas ganun pa nga eh. Tapos, wala, masaya lang. Kasi alam mo naman si Ate Juday at si Ate Gladys, pag nagkasama, ang kulit-kulitan din sila. Oo. So, yun ang nagpagpagaang ng loob namin. Kasi ang bigat-bigat ng material, di ba? Correct. And very phenomenal naman talaga ang success ng Mara Clara na inuulit ngayon sa di ba? Oo nga daw eh. Nakikita ko tuloy yung mga moments ko. Hindi ko alam. Bakit dito, ang laki ko, dito, maliit ako, dito, ako, yung buhok ko, ganito pa iba-iba. Pero makaka-happy din makita yung journey. Mm-hmm. And of course, a lot of roles na ang dumaan. O Katukat, A Beautiful Affair, and I Love You So. And Diba? I love Alam mo, you. doon kita unang nakita in person. Yeah, Okay. pero shy pa ako noon kasi bago lang ako noon eh. Ay! So, Di di ba tayo ba? masyadong chums noon? Ang alam kong Pagchika. friend mo noon, si Kuya Alan Sangkon. Siya ang naalala ko na siya ang Oo. chinika mo. Sabi ko, ang bait naman niya. Kilala niya si Alan Sangkon at first name basis sila. At yung Oo. chika niya kay Kuya Alan, talagang friend sila. Sabi ko, ay sana maging friend ko rin siya. Ay, nangyari naman. Nangyari na nga in this next show. The Oo. Greatest Love. Tala na tayo doon sa TGL because ito talaga yung parang mo, no? Nag-start na how do you call this? Uy, baka judge ako ng mga tao sa sobrang Hindi. pagmamahal ko sa'yo. Pero trifecta kasi talaga tong sunod-sunod eh. TGL, Bagani, and KG, di ba? Yes. I mean, viral also. Pero kasi mas recent na yon. Tsaka nagkaroon ka Yes. ng break after KG ng konti, di ba? Yes. Pero with TGL, ito talaga yung parang yun nga, beginning kasi mahal ng tao si Amanda kahit ang malbits niya. Imagine mo, sinasagot yung magulang, ganyan. Pero when it was first offered to you, I remember you parang crying in the press con, ganyan. Parang you were shocked with the character. Yeah, kasi parang, because sina Nanay Ginny yan eh. Nanay Ginny, sina Kuya Neil, Dado, sina Direk Jeffrey, no? And si Direk Dado also, and Direk Mervin, Direk Paco. I think it was one of my most emotional goodbyes for that character and for the family, for the GMO family and also for the Alegre family. Sobrang close kasi kami talaga dyan. Imagine mo naman, James, magkaroon ka ng mga eksena na iti-take namin 8 hours isang eksena. Kasi, ganun ka monumental siya. Lahat ng conversations namin, lahat ng mga away namin, kami nila Matt Evans, si Tito Noni, si Nay Ibiang, sino pa ba? Si Ann, si Joshua, si Luis Alandi. Luis Alandi. Luis Alandi pa siya noon. Adrian na kasi nung sa KG. KG. Oo. Tita Ruiz was also there. Siya yung best. We really had the toughest time, but the most enjoyable. Like, I remember going to work and I was so excited yet so afraid at the same time when it was offered to me because she was the mood setter of the family. Siya yung laging, alam mo na may away kasi nandun yung Amanda. Alam mo na, di ba? Kasi siya yung nag-uumpisa at nagtatapos. Pansinin mo, halos lahat ng mga conversations namin, susugod ako, tapos mag-walkout ako. Di ba? Ganun yan siya. Tapos parang at that time, parang talagang kinumit ko talaga na, masamang talaga ako dito. Tong anak na to, wala talagang alam. Dapat hindi ko talaga, wala siyang inkling na kaya siya, iba yung trato sa kanya is because anak siya sa pagkaka-rape. Actually, hindi naman talaga iba yung trato sa kanya. It's just that, alam lang niya may sikreto. At di ba minsan, pag may sikreto, parang nangangati ka, alam mo may sikreto, pero hindi mo alam kung ano yung itatanong mo kasi hindi mo naman alam kung ano ba sikreto yun. Yes. Di ba? Parang,
aminin mo, di ba, James, meron tayo sa buhay natin na parang something's up, something's wrong. You just don't know what it is, but just know something's wrong. So siya, nagre-react lang siya based off of sa intuition niya na parang may something dito, may mali. Diba? Parang Did you expect that Amanda will become phenomenal? Imagine you're in the afternoon slot. Ang hirap magparate. Aminin na natin, with ABS, ang hirap magparate ng hapon. It is really a challenge. It's a challenge for us. But, you know, the material alone, it was a Ricky Lee material. So, just know that it was going to be something that, parang will have a message, a strong message. And sa Alzheimer's yun, di ba? So parang feeling ko nga parang kami as actor, secondary na lang yung dapat galingan mo sa bawat eksena. Ito talaga, we really wanted to deliver the message about the family going through Alzheimer's together. No? Kaya di ba naalala mo, isa yan sa pinaka-memorable na teasers of all. Nag-aaway sila. Sige, umatay ka na. Sino ka? Di ba yung teaser palang maiiyak ka na? Aminin mo, isa yan sa pinaka-magagaling na talagang teaser na produce talaga. Na parang na-encapsulate niya kung ano yung mangyayari for the whole show. Alam mo yun, yung ganon. In 15 seconds, 30 seconds, parang ganon. So, it was such a big thing for me to do Amanda. Na ako parang, alam mo, yung role ko nitong huli sa movie namin nila Direk Joel Lamang at saka nila Jake, Amanda yung pangalan ko, nanibago ko. Na-realize ko na parang tinabi ko na pala yung Amanda na yun para kay Amanda Alegre talaga. So, minsan, pag dumodoble yung pangalan ng character, may slight na parang, parang susuotin ko ulit yung Amanda pero in a different light. Parang gano'n. At least, you really had a good time sa Oo. TGL. Ay, sobra. Tsaka ang saya-saya ng set namin doon. Kasi parang ang set namin doon, James, supposedly parang sabi sa Bulacan. Pero Diyos ko naman, yung Bulacan, yung San Rafael, yung parang, ka na lang, tatalon ka na lang, nasa Nueva Ecija ka na. Dati dyan ng province namin, ang tagal-tagal, yung alas 5 pa lang, gising na kayo, kung gusto mong dumating ng maaga at hindi ka aabutan ng traffic. Yun na nga, alam mo, sasabi sa Bulacan lang, saan? San Rafael. Alam ko San Rafael kung tama ako. Tapos, yung tipong, yung next town, Nueva Ecija na, kaya lagi ko sinasabi, may, trivia, nakakatawa. Kasi syempre, pamilya kami doon. Pagod na pagod kami lagi. Balikan kami, di ba? Balikan. Doon pa nga ako bumili talaga ng Starex noon kasi diesel. So, para dahil nga malayo yung namin, yung biyahe namin. Eto na, pag dumarating ako, lahat kami parang pagod na pagod except for Aaron Villaflor. So, Aaron Villaflor, paeng namin doon, bunso namin. Siya yung lagi kong ka-close dapat, di ba? Siya yung ka-close ni Amanda. Sila. Pagdating ko, parang lagi siyang fresh. Nag-iinat siya. Ate, good morning. Good morning, babe. Bakit fresh ka? Hanggang sa finally, tinanong ko na dahil hindi ko na kaya. Bakit ikaw lang hindi pagod pag dumarating? Kasi dito na ako nakikitulog sa kanila. Okay. Sabi ko, so doon na pala siya nakikitulog sa bahay ng may-ari. Kaya naman pala fresh na fresh siya. Nakakapagkape siya. Alam mo yun, sabi ko, hindi na pala siya umuwi. Kaya naman pala. Parang relax na relax siya. Oh my gosh, gandang trick nun Diba? Oo. Pero ate, anahin natin yung isa sa mga wag na yung teaser kasi everybody knows about that already. But another emotional scene that this scene is really for you. Yung inyong tatlo ni Andy and Tita Sylvia. Nung nalaman mo na finally ang katotohanan. Alam mo, James, etong kwento dyan. Natanggap namin yung script pero it needed revision. And so, because it was such an iconic scene, of course, kami nila Nanay Ibiang and si Andy and si Direk didn't want to rush it. And in fairness kina GMO, kina Naijini, at the time, it was such a collaborative effort. Like Kuya Jerry Gracio, sila din yan. Alam mo, nung time na yon, we really would wait for the revisions of the script. So imagine my stomach, it was already parang, ba natin gagawin? Kasi ito na yun yung kumbaga, lahat ng inaway ko, lahat ng ginalit ko, it leads up to this moment na sasampalin sa mukha ni Amanda yung katotohanan. Alam mo, James, sobrang husay kasi ni Naiibyang at saka ni Andy.
imagine na Ibiang comes from a family of artistas and she's like the matriarch. She's like, siya yung Oo. pinaka, and alam mo na yung dugong nananalaytay dyan. And when I talk about, of course, Andy Eigenman, this is royal blood. This is royal blood considered, no, in our industry. Andy doesn't have to say anything. She just needs to stand in front of the camera and already her eyes are saying something, and here I am standing in front of two iconic actresses thinking, oh my God, paano ba to? Iniisip ko, kailangan usayan ko to kasi tumayo lang sila doon, mahusay na sila. I have to push myself. And I remember, it was so, sobrang sakit nung pagkakasampal sa akin nung pagkakasabi ni Ibiang. Kasi subdued yung pagkakabato nila. I can still remember it up until then. Hindi siya parang sinigawan niya na, kasi ganito, hindi. Sinabi lang niya, anak ko yun. Mahal ko yun. Pero, ni-rape ako. Yan mismo pagkakasabi niya kay Labutan ako. Ni-rape ako. Pero, anak ko yun. Mahal ko yun. Alam mo, naiyak ako. Inisip ko pa lang. Sabi ko, grabe. Yun lang yung, alam mo, feeling ko talaga nalamig ako. Tapos napaupo ako. Hindi nga planado yun. Sinundan lang nila ako. Kasi nanghihina yung buong katawan ko dahil pinagdaanan ko yung pinagdaanan ni Amanda eh. Nakipag-away ako in real, 'di ba? Yung sa namin, in real scenes namin eh. Naaway ko sila, sobrang sama ko sa kanila, tinapunan ko siya ng kaldereta. 'Di ba? Yung sinusumbatan ko siya, hindi ko siya pinuntahan, birthday niya, inaano ko siya. Tapos all of a sudden, So sometimes pala there are secrets that you might as well not know because it will hurt you so much. Correct. So much so that pinilit ko kasi. Actually, hindi naman niya sasabihin sa akin. Pero pinilit ko. Gusto kong malaman eh. Gusto mo masaktan. Di ayun. Diba? Alam mo, naalala ko na tinanong ako kung, kasi inano nila yun eh, parang skinor nila. Tinanong ako kung yung iyak ko daw ba talaga did not have any sound. Or pinatay nila yung sound. Sabi ko, walang sound. As in, umiiyak ako and I couldn't find my voice. Parang first time na si Amanda natameme siya. Pati yung pag-iyak niya natameme siya. So, yun yung trivia dun. Sobrang sarap ka eksena ni Andy tsaka ni Ibiang. Sarap. Uy, pero wag mo namang i-downplay ang galing mo. I mean, pareho naman kayo. No. Pero nagigets ko kasi sila nga nasa dugo, kumbaga. James, at saka hindi lang yun. Alam mo, yung husay natin bilang tao, nanggagaling din yan sa energy ng mga katrabaho natin. Correct, so, that's true. Alam mo, gusto ko sabihin ang galing-galing ko, pero hindi yun ang nararamdaman ko. Hindi totoo sa akin. Totoo lang. So, alam mo yun, yung parang, kahit ako naman, sasabihin ko naman, uy, alam mo, James, in fairness, proud ako sa trabaho ko doon. Pwede ko naman yun sabihin, di ba? Pero yun talaga, it was an ensemble. It was a great ensemble talaga, that TGL. Everybody talaga were all stepping up. And, maski si, Miss Melba, yung help namin doon. Di ba, hindi ko makalimutan. Sobrang galing nila. Correct. Ate, alam mo, ang isa sa mga gusto kong malaman, yung bahay nyo sa San Rafael. Kasi, pag nag-aaway-aaway kayo doon, umaalog ang mga camera. Hindi ko maintindihan kung ano ba yun, technique ba yun, or, kasi di ba ang bahay nun, ang floor doon yung maingit? Wood yun. Ang bibigat namin, di ba? Kasi syempre gagalaw, at saka, may movements lagi ang direction ni Direk Jeffrey at saka direction ni Direk Mervin. So because we are moving, kailangan talaga kumbaga makikita nila na ganun. Kaya gumagalaw. Talaga ba umaalog? Maalog siya talaga. As in yung alam mo yung malaking away before the mamamatay ka na. 'Di ba may mas nauna pa kayong malaking away doon na yung nalaman mo na sinanla yung bahay. Yes, oo. So alam mo yung gumaganon talaga. Sinungaling ka. Ang hirap-hirap maging parte ng pamilya mo. Yan ba yan? Yan. Grabe. Congratulations, ate. Kasi
Amanda was such an iconic character and a lot of people talaga were able to relate to her. Na alam mo yun, kahit kontrabida siya, pero kasi, well, technically hindi nga siya kontrabida eh, di ba? I mean, meron lang siyang pinagdadaanan. And meron talaga mga anak na gano'n na grabe yung ano din. Kasi syempre Yung may angst mga sa mga pinagdaanan magulang. eh. Oo. Kaya thank you for being representative. Being a Diba? representative. Di ba tawag mo sa sarili mo, Amanda? Hi, Oo. Hindi, alam mo, totoo yan. Di ba nung nag-press con, ang dami nagsabi na, Oo. hi, alam mo, Amanda din ako eh. Oo. Naalala ko yan. Correct. Siya, pwede ko na siya babanggitin kung sino Wag siya. na, But wag na. I think you know who I'm talking Oo, about. di ba parang, tama ba na sabi niya parang Amanda din ako? Oo. Okay, at least totoong-totoo yung character. At some point kasi you would think na parang baka masyado ng caricature yung pagkaka-play ko. Alam mo yun, yung parang kaya again, it is from the afternoon slot. You really have to up it a little bit. Mm-hmm. Ang dali kasing gawing excuse nun eh. Pero yung malaman mo na may totoong mga ganun. Ay, grabe, di ba? At dahil dyan, at least nagkaroon ka ng breeder sa iyong next iconic role. Bagani, si Babaylan Gloria, di ba? Na very iconic in such a way na ang saya-saya niya, pero iconic din dahil controversial siya, di ba? Oo, alam mo, pero hindi ko kasi yun masyadong somehow parang naisip at that time. Kasi ako nga, ang parang lagi ko lang prinsipyo sa trabaho ay, okay, ito yung trabaho ko, gagawin ko. Ganun lang. Ganun lang siya. Sobrang simple lang niya. So, whatever controversy came with it was really just treated as if, okay, kasama sa trabaho ko to. Tapos, pinagdadasal ko. Alam mo naman ako, Jips, yung sobrang, minsan kasi may pagkaano rin ako, yung parang siguro dahil wala ding, alam mo ang explanation ko dyan lagi is that walang ibang artista sa pamilya ko. So kahit gustuhin ko pang bigyan ng puwang, isipin yung mga nangyayari na kasama dun sa trabaho ko bilang artista, minsan hindi ko na yun nabibigyan ng pansin. Not because I don't want to look at it, not because I don't want to entertain it, not because I don't wanna listen to it, but because may pamilya din ako inaasikaso after kong magtrabaho. Oo, hindi ka lang naman work lang. Hindi. So dahil doon, nagkakaroon tuloy ako ng time na somehow, nagkakaroon ako ng protection na hindi ko siya na kailangan ma-stress about it. Kasi nga, mas may stress ako sa pamilya ko. Parang, okay, magka-college na si Kali, high school na siya. Mas yun yung mga pinagtutuunan ko ng pansin, Jips. Kasi yun ang talagang real na real sa akin. Yun yung mga pinagdadaanan ko bilang nanay naman, hindi bilang artista, diba? Oo. Tama naman, at least, no? Tsaka yun nga, in all fairness naman, na pag lang, kumbaga, pick lang yung character mo. But the whole show naman kasi talaga was also controversial kumbaga. Yung kumbaga pati lang yung character mo at mas na-emphasize lang siya. Nakakatawa kasi yung character ko, hindi siya trying to be funny eh. Funny lang talaga yung interpretation ng mga tao. Pero hindi ako isipin mo hindi nga ako komedyante. Diba? Oh, I'm not a comedian. So bakit? Pero people find her amusing, they find her funny, diba? So, ibig sabihin, pwede pala yun, na parang interpretation ng tao ang magde-deliver ng character mo. As opposed to, kaya alam mo, sa totoo, I cannot take credit, na kanina, diba, I was taking credit na, I was giving credit to my co-actors. Dito, magagaling din yung co-actors ko, but at the end of the day, ang nagdala talaga ng, babaylan na character, yung taong nanonood. Sila talaga, saka nakakita, binigyan pa nila ng meaning yung Mekeni. Diba? So, nakakita, sobrang, sabi ko, ba't kaya sila doon? Nung ginagawa ko naman yun, ginagawa ko lang siya ng Mekeni. Kumbaga parang, lang, yung normal lang gagawin. Pero natawa ka the first time you read the script na yun ang chant mo? Hindi, kasi nga because hindi siya funny sa akin. Kumbaga parang yung interpretation na lang ng tao habang ginagawa ko, natawa sila, sabi ko, talaga? So, siguro, ako rin kasi, James, medyo may pagka-jaded ako as a person. Sobrang dami ko kasi ginawa na character. So, hindi mo napansin. I think it helps then because at least that way, I don't have to be heavily affected by my character. Napapagpag ko siya after the characters. Kasi, kung hindi ako jaded, sipin mo lang mga characters na ginagawa ko from Babaylan, bigla ako nagkadena, di ba? O, pag hindi ka talaga nun, makindang-windang nun, di ba? Diyos ko. Correct. Pero at least naging very entertaining. Actually, ikaw ang nagbigay ng entertainment niya doon sa sa Bagani. And
Yung parang, kasi ang husay mo eh. So, hindi siya nagmukhang hindi siya nagmukhang joke. Natawa yung mga tao, pero hindi siya mukhang joke. Hindi talaga siya joke kasi as in we weren't joking talaga. The script was written, it was so nice. Parang ang explanation nga doon is that may mga ganong characters. Ganon yung character niya na pinapasaya niya yung sarili niya kasi sobrang bigat ng, di ba, parang excommunicated siya eh. Parang siya. Ang gumanap pa sa akin nun ay si Belle Mariano. Oh, the young Gloria. Yeah, so that's the trivia. Si Babaylan Gloria, young version ay si Belle. Na super, my God, panay mode ako ng Don Bell ngayon, di ba? Ang dami nyo, grabe. Diba? Tsaka, wala, ang sarap lang makita na from the, the tiny kids they are to this, diba? Parang they're making a name for themselves. Sobrang nakakatuwa lang makita na ganon. Tapos, I talked to her and she's the same person. Alam mo yun? Wala akong na-sense na parang ere. Wala. Sobrang bait pa rin. Mm-hmm. And then after Bagani, eto na, of course, ang teleseryeng bumago sa buhay niyong lahat na naging parte nito, at least for the main characters. Kadenang Ginto. Again, we will always, I will always mention this. And nabanggit ko naman na siya sa'yo sa interview. Di ba hindi ito planned na serye? No. It was something na bigla. Bigla talaga kasi I remember getting a call from Kuya Alan and kasi ang usapan after kong magbagani dahil nga dire-diretso ko eh. After kong magbagani, kasi yung bagani rin dapat semi-reg lang ako dyan. Hindi rin yan matagal. Nagkataon lang na, di ba nung una pa lang na pagpasok niya, parang tuwang-tuwa sila. So, parang na nga ako pang-anim bang bagani, pang-5. Parang ganun na yung feeling ko na, nandito na rin pala yung character niya. So ngayon, after Bagani, I was so ready. I cut my hair. I think short yung hair ko nun eh. I cut my hair. Kuya Alan told me, my handler from Star Magic said, you're gonna rest first bugbog na bugbog ka sa teleserye, pahinga ka muna. Sabi ko, sure Kuya Alan, medyo bayad na rin naman yung mga utang ko. Ganun yung Tapos, hanggang sa papunta ako sa grocery, if I remember, I was on my way to Landers. Ganun na. Ganun ka, vivid. Punta ako ng Landers sa Pasig ata, or basta Landers. Tapos, tumatawag si Kuya Alan. Alam mo, sabi ko, oo. Bihira itong tumawag sa akin. Pwede itong text ako pero tumatawag. Sabi ko, what's up, Kuya A? Sabi niya, nakaupo ka ba? Sabi ko, bakit? Nako. Sabi ko. Sabi niya, sina Sir Deo. Binanggit si Sir Deo. May assignment ako Sabi niya, Sir Deo, feeling niya ikaw yung makakagawa nitong character na to. Ganito siya. Sabi ko, kuya, ano nangyari doon sa magpapahinga ako? Sabi niya, Debs, tingnan mo lang. Pakinggan mo kasi sina Sir Deo to. At alam ko na pagbibigyan nila ako, it will be something. Kasi sa kanila galing yung Criselda. Sa kanila galing yung Mirabella. And I Love You So. Sa kanila galing Michelle. Sa kanila galing yung Mara Clara. Diba? So, alam mo yun, parang I was really, sabi ko, no, must be something, no? So, I was thinking na very apprehensive ako dyan, hindi ko talaga gustong gawin. Kasi hindi na ako nakikita ng pamilya ko. Doon yung hindi na ako nakikita si Kali noon, high school. So alam ko na aalis na siya anytime pag mag-college. So pag inuohan ko to, matagal to, mahirapan ako. Kaya ako lang naman nakasama si Kali extra dahil nagpandemya after ng KG. Diba? Pero kung hindi, wala na, nakaalis na siya. Aalis na siya kaagad after KG. Yun. Kaya marami kaming bakasyon na ginawa noon. Nag-Finland kami, nag-Bangkok, nag-Japan. Kasi nga, iniisip ko talaga, hindi ko na makikita si ate for a while. So, yun, parang, but when I saw the characters, I saw sina Tito Albert, I saw Beauty, I was gonna work with her for the first time. I saw Blythe and Chin, I saw everybody else, like Tita Susan was there also. I cannot say no, of course, to being able to work with an ensemble na powerhouse, ganon, di ba? Tapos, yun. Kaya secondary na lang yung sinabi nila na, ito yung character, ito yung ready naman ako kasi nga, ang main training ko talaga ay, di ba? Kontrabida.
Oo. So, sanay ako. Yun na nga, sabi mo kanina na parang hindi naman na siya naging super hirap sa'yo because you've done Paula, you've done Jackie, Criselda, pero nasya-shock ka pa rin ba sa mga pasabog ni Daniela? Because everyone was shocked. Alam mo ba, pag si Daniela, binabasa ko yung character, pag nagsiscript siya, sabi ko talaga, nakakaloka talaga kayo. Kasi sina Danica yan, di ba? Danica Domingo, sina David. No, alam mo, sabi ko talaga, seryoso ba to? As in, alam mo, kasi ako naman, I'm always in for the ride. In fact, yan lagi dyan ako lagi excited, yung mga kagagahang gagawin ng character ko pagka kontrabida. Parang kasi ang sarap-sarap laruin ng pagiging kontrabida. Sa totoo, I really love playing a kontrabida role because ano siya parang it shows you a different side of yourself that you're unable to unleash. But gagawin ko ba yun in real life? Syempre hindi, di ba? Alam mo yun, parang nandoon ako lagi sa ang saya nito. Pero yung mga kakapag-maldita ako, wala naman akong kaawa, wala naman ako, di ba? Naintindihan mo ako doon, James. Hindi siya correct. Yun lang, parang I always, pag binabasa ko, tignan mo itong Daniela. Kung ano naman pinagsasabi. At saka yung lagi ko pinaglalaroan yun, yung I can try. As in, kasi iniisip ko nun yung Story Manila, di ba? Yung binubulong yung sabi ko kay Direk lagi na, Direk, gusto ko yung lalakad muna ako bago ko tapusin yung linya. Okay lang ba yun? Okay lang yun, Dave. So, okay, sige po. Ganon. Tsaka ate, mahilig ka kumindat dito, napapansin ko. Yes! May Daniela wink ako. Ang galing mo talaga, Jim. Sobrang galing mo. As in, may Daniela, may Daniela wink. Yung pang-inis na kay Romina. Yung parang, ay, so, iniisip ko kasi, ano ba makakapagpainis dun sa mga nanonood sa akin? Yun yung lagi ko iniisip Hindi, pero alam mo ate, what made your Daniela interpretation really effective and really impressive? Kasi sanay tayo na, especially in the afternoon and kontrabida, matinis, mataas. Sa KG kasi, si Daniela, hindi siya yung, ikaw, ano talaga, yung parang nag-uumpisa sa mababa. Tapos yung, gusto ko lagi pag sinasabi mong, Romina, yung gano'n. Romina? Yung parang nagtatawag ng command. Oh my God, hindi ko na ulit nasabi yun, naglakot ako. Kasi lagi, gusto ko yung alam mo, alam mo paano siya, Romina? As in, parang kala mo talaga tinatawag niya na sinaulo talaga yung Daniela. Sinaulo talaga. Kasi diba, yung iba, pwede siyang i-interpret na, Romina, ganyan. Yung sa'yo talaga, yung may tono na, alam mo, siya lang yon, si Daniela lang talaga yon. Oo. May napakagaling. Pero, natatawa tuloy ako, naaalala ko kasi, natatawa ako. Ano yan ate? Deliberate yon na ganon. Na parang i-deviate mo siya from the usual attack of a kontrabida? Or was it just because yun lang yung gusto mong estilo ng acting? No, I wanted to change it up lang. Parang I felt it was cool to do that. It was a deliberate only because I wanted to have fun more with Daniela. I felt like I have been doing so many kontrabida roles already. Parang, bay naman natin to, ganyan. So, I wanted for her to be, I think the word would be parang flamboyant. Parang, she's just out there. Loka-loka talaga. As in talagang, talaga, and feeling ko, kaya din napaglaruan ng mga writers kasi napapansin nila na, tingnan mo itong babae to, tsaka yung mga linya, yung linya lang nun, yung parang sasabihin niya kasi na, subukan mo naman, na parang, maging maayos tayo. Tapos, titingnan lang niya. Pansinin mo, hindi ako agad. As Daniela, I don't speak right away. There's always if you notice, there's always a pregnant pause before the line because I wanted it to mark. Parang I always want to give the audience parang sneak peek na, anong sasabihin niya? Anticipation, parang gano'n. Anticipation na, anong sasabihin? Ano sasabihin to kagagahan? Ganyan. So, ako, nung time na yon parang sabi ko, pa-excite ko sila. So, I don't speak right away. And then, when I say the line, kahit dalawa na lines, yung line, kunwari, I can try but I can't promise. Diba? Yun yung sasabihin niya na So, binubulong niya, I can try. Tapos sabi ko kay Direk, parang gusto ko lakad muna ako nito.
Tapos lakad ako, tapos saka ako lumilingon. Alam mo kung ba't ako lumilingon, James? I noticed that when you're looking at me this way, nakaharap, sobrang amo ng mukha ko. Hindi mo ako iisipin na kontrabida. Tama? Tignan mo, sobrang amo, di ba? Pero pag gumigilid ako, James, mas mataray. Ay, oo nga. Oh, di ba? Mas mataray siya. Kasi tingnan mo, kahit magtaray ako ng ganito, maamo pa rin. Di ba? Pero pag frame ko yung sarili ko with the shoulders, lagi siyang mas mukhang kontrabida. Kaya pansin mo, halos lahat ng mga lines ko doon naka-frame. Ang ganda ng trivia noon, oo. Looking back nga ngayon, kasi nung nagkasakit ako after ko mag-birthday, o di ba nagkasakit after mag-birthday, nakakaloka. Ang may naratong ko, para medyo maanggaan yung pakiramdam ko, kadenang ginto. Oh Gusto mo yung kadenang ginto yung minamarathon para gumaan? I want TFC. Hindi, sa YouTube lang yung mga recap, yung mga fast cut. Kasi Okay. nanonood lang akong clips. Send mo nga sa akin yan. Send mo. Gusto ko i-TikTok yan eh. Tapos gagawin para i-redo mo ulit. Pwede, oo. Ang saya. Talaga? Paano gagawin ba? Kunwari gagawin ko yung eksena tapos iduduet nila? Ganon? Oo, parang ganon. Okay, sige. Kaya ang saya-saya na parang sabi ko, may nagbabalik talaga. Tsaka, syempre, the second time or another time you watch it, sa una naman, di mo naman mapapansin yung mga ganong nuances, di ba? Pero pag inulit mo, doon mo na makikita yung mga clear cut na, ay, may ganito pala siyang paandar. Uy, naiiba ito. Kaya yun yung Romina talaga na yung pag-shout mo ng Romina, tumatak talaga sa akin. Kasi nga, tapos, yung galaw niya na finesse, pero may flamboyance nga, ganon. Oo, may diba? May iba siyang Oo. Luka-luka siya talaga. Kaya actually ang perfect din. Kasi actually mas gusto nga ng mga tao yung ganong kontrabida. Yung merong dramang ganon. May yung flair, hindi yung diba? masama. May ng konti, oo. Mm-hmm. Yung medyo masisense mo lang na medyo may pagka-playful siya. Oo. Correct. At ate, grabe ang pagva-viral ng mga memes. At ng mga bawat teaser from the wig to the maleta. Grabe yun. Alam mo yung wig ang nagsimula lahat. It wasn't the maleta, it was the wig. The wig. Yung wig na nagkaroon ng Facebook page. Saka nakakita yung wig lang mismo. Sabi ko, lakas ang trip nito mga to. Diba? Lakas ang trip nila. Ang dami nilang time, diba? Alim na alim ako sa totoo. Hindi, tsaka ate, at least, I don't know if gusto mo tong ihisama, pero kasi, diba, yun nga, ito sa challenge ng teaser nila. Kasi hindi ka pwedeng magpagupit, di ba? Tapos, hindi, kasi may Block Z. Oo. Tapos yun nga, nung parang una, di ba, yung shock factor dun sa wig, na parang, ay, ba't ganun yung look? Pero, but it was so effective. Like, alam mo kasi, James, alam mo, stand ko doon, they were always saying na, Ate James, tanggalin natin yung wig kasi nababash po yung, character, nababash po tayo. Huh? Kontrabida niyo ako. I'm supposed to be bashed. Okay lang yan. Sabi ko sa kanila. Ayaw niyo po bang magpalit? Bakit? Sobrang gusto nga nila yam sila. Sabi ko nag-enjoy sila dyan. Well, hindi ako nasasaktan dun sa bashing kasi wig, ano ba? That's not even my real hair. At saka we're here to entertain people. Very campy talaga yung atake ng So, what was I expecting na wala sila reaction? Syempre hindi, di ba, Jibs? So ako, parang the more nag-enjoy yung mga tao, the more I wanted to give it to them. Kaya lang nung time na yon, sabi niya, Ate Dibs, kasi ganito na po yung wig. Sabi ko, pabayaan niyo na yung hayaan nyo na yung wig. Sabi ko, kasi na-enjoy ko naman siya suotin. Siguro, feeling lang nila, baka nako-conscious ako na hindi maganda yung itsura. Sus, James, alam mo, hindi natin, bilang artista, ako, parang feeling ko, may mga times na okay, maganda kung maganda ka, pero may times din na kinukol ng character na hindi ka naman maganda, ano bang gagawin natin, di ba? So, nung time na yun, feeling ko, okay lang yun, kahit hindi siya pretty dun sa angat-angat na yung wig. Hindi na siya consistent. Pero sabi ko nga, kontrabida ako dito. Hayaan mo silang mainis dyan. Alam mo, mabana sila dyan. Sabi ko. Kaya lang, eventually, we had to let go of it. Nagpagupit na rin ako, pumayag na rin sina Direct Nick. So, yun, parang okay na rin naman. Naging maayos naman siya. Nakatawa, aliw na aliw lang ako na engage sila, ganun. Correct. Pero,
Actually, ang ganda ng gupit mo doon. Parang it was one of the shortest yata na for the I longest time. Yeah, I really cut my hair really short. I don't mind kasi cutting my hair talaga, James. And I'm not very conscious about how I look. That's also why in Viral, in the beginning, I was so big. Kasi hindi ako talaga nagpapayat dahil for the character. Hindi. Mm-mm. Ano siya eh, hindi talaga. Malaki ako noon. Hindi naman din nagreklamo sila Nanay Roda. So, hindi ko pinalitan hanggang sa naglo-lock-in kami. Tapos parang nabore ako, James. Yung parang, sige nga, magpapayat na ako. Tingnan nga natin kung kaya ko. Tapos pumayat ako talaga. Ang nangyari, hirap na hirap silang i-match yung igano na lang po natin yung hair nyo sa harap. Sabi ko, bakit? Kanatakpan po natin yung collarbone nyo. Okay. Ganon. Ganon yung usapan. Ate Dems, in KJ, did you expect na ganon yung magiging impact? Kasi, aminin na, you had a successful TGL and all the other afternoon shows that came before you. But it was in Kadenang Ginto na nag-number 1 ulit talaga ang Kapamilya Gold consistently. It was super unexpected. It was a new, di ba, bagong ensemble to eh. We've never worked with each other before. It was not something that anyone expected. But we were working very hard to make sure that it counted for something. And kahit sina Sir Deo gave all the support in terms of promo, in terms of what we needed on set. Yung ramdam mo talaga na full support talaga yung buong Dreamscape dun sa, kasi nga, siya, experimental din eh. Diba? Hindi naman natin, experimental. It wasn't based off of anything. It was really Kadenang Ginto, diba? So, nakaka-excite siya in the sense na, ganun, parang nag-work siya. Nakakatawa, nakaka-miss din. O siya nakaka-miss magkaroon ng campy na palabas ulit. Ang saya-saya kasi mag-camp eh. Oo, saya-saya. Sobrang na-enjoy ko yan. Lalo na nung, alam mo yung sa teaser nung sa maleta, tawan-tawa. Gumising ako, parang, ano to nangyayari? Ano nangyayari dito? Tapos, hindi tumigil. Alam mo, James, hanggang ngayon, I get memes of that. Until now. Until now, I get memes of that teaser. And I was so, sabi ko talaga, it really changed my life talaga. Yeah. Kaya alam mo, Scout Bayoran holds a very, sentimental. Scout Bayoran yun eh. Saan? Sa Scout Bayoran. Doon ako lumalakad. Yun yung tweet ni Danny. Galing. Ano sabi ng mga tao sa paligid doon? Ay, may babaeng nakamaleta. Wala. Alam mo, hindi pa kasi siya meme at that time. Diba? So, wala lang siya. As in, tinitingnan. Pero may lagnat ako nun eh. Nilalagnat ako, hindi ko makalimutan. Nilalagnat ako, pumunta ako kay Teacher Sherwin ng G-Force. Nagklase ako ng, kasi teaser nga, tapos I wanted to move like a kontrabida. I was watching myself and I thought, I'm not moving like a kontrabida. Parang puro mukha lang yung umaarte sa akin. Yung katawan ko clumsy, yung katawan ko lousy, kumilos. Naisip ko, dapat si Danny may dating siyang iba. So, nung time na yon, it was the first run. Kumbaga, first time kong sinubok yung movement doon sa teaser na yon na nag-viral. Nag-viral. Grabe. And before that, may mga masasaya ka na mga eksena. Gusto ko yung yung tinapunan mo yung boss ni yung ka-meeting ni Adrian, ano pangalan niya? Carlos! yung akala mo si Romina yung kasama niya kasi parehong kulot. Tapos itong sulsulerang savvy girl, di ba? Tapos ikaw naman, di mo man lang chinek, talagang kumuha ka na ng alak at sinaboy, di ba? Hindi, nakakatawa pati yung mga characters namin ni Savvy doon. Kami ni Kim yung sobrang naging close talaga. Kasi nung time na yun, hindi pa siya nakakapag-Momol Nights, diba? Nag-Momol Nights siya. Sobrang, Kim Molina. After Momol Nights, parang dire-diretso na siya. But to me, she will always be Savannah. Yung, Savannah, hanapan mo ako ng barko. Yung parang hindi niya, kasi ganun kababa yung usapan. Buti na lang, singer din si Kim. Kaya yung boses namin nagmamatch na mababa. Hindi mo napansin? Correct. Kasi, di ba, pag mo ako ng barko. Ngayon, Daniela,
I said no! As in, parang ano siya, parang there's also rhythm. So what happened with Daniela was I spoke in a certain way. There was a certain way that Daniela was speaking na hindi mo makikita kay Paula, hindi mo makikita kay Jackie, hindi mo makikita kay Dina. Iba-iba magsalita yung Daniela. Yun nga. Kami ng office mate ko naman na isa yung nakapansin yan. Kasi aside doon sa Romina na iba yung tono, yung isa pa na doon from the teaser na maleta, yung out mo doon, di ba? Out! Di ba? Usually, ganon. Yung sa'yo, out! Ganon, parang go out! Something like Out! As in, parang may pakulot. Ewan ko rin. Alam mo, hindi ko na rin alam kung ano mga pinag-iisip ko ng mga time na yun. Ang iniisip ko na lang, ay, masaya to. Yun ang lagi kong iniisip na, masaya to pag pinaglaruan ko kasi camp to. Yun yung ano kasi camp ang linaw naman ng directive na campy to. So pwede kang maglaro. Pero alam mo, pinaiyak niyo ako ni Beauty sa interview sa Magandang Buhay tsaka sa press con na finale. Kasi gustong-gusto ko yung yung how she was saying how you helped her, yung mga gubulungan kayo, tapos kung gaano yung kamarada rin yun. Parang, ewan ko ba bakit Magandang Buhay lang naman yun, tsaka wala naman akong kinalaman sa inyo, pero umiiyak-iyak din ako. Kasi nag-iiyakan na kayo. She was always very vocal about that, no? Lagi siyang, nagkwento about it. And I was very grateful that, she would share tidbits of the character, how we were doing it. Kasi syempre, it was very intimate for us, So, minsan kahit na gusto mong i-share, kung dalawa kayo, di ba? Minsan iisipin mo muna, okay lang ba yun? So, she was always the one very, very vocal about it. Very grateful naman. Yung finale nyo, ang ganda nung nangyari sa character mo. Pero gusto ko yung hanggang last episode, may pasabog siya na all the while I thought it was that, yung kulong-kulong, kidnap. Pero pampahabol sa party. And then eventually the redeeming factor. How are you doing that? I don't know. Parang when they were telling me kasi, because of course nung time na yun, parang sobrang iconic na ng kadenang ginto. Iniisip na nila paano ba natin to itatapusin, 'di ba? Na magiging masaya yung mga tao. Syempre, we always wanna please naman sina Sir Rondel and Dayag wanted to make sure that the audience were happy after. At saka kasi magiging siya batayan siya, kita mo, 'di ba? Ginagawa siya ngayon sa 'di ba? Siya inadapt siya, 'di ba? Tama ba? Yes. So kumbaga parang, of course, with that in mind, they had to make sure talaga. So ako naman, when they were asking them, anong palagay mo ang ending? Sabi ko, sir, kayo na to. Kasi kahit mag-isip ako ng ending, I'm not good at that. Kayo yung magagaling talaga mag-isip ng kwento. And I leave it up to you. Whatever you want, kung may redemption siya or wala, okay sa akin, sabi ko. Kasi, again, going back to my characters like Paula and Jackie, I didn't really care much for the redemption. Only because, as an actor, I feel like there shouldn't be any hope lagi that the ending for all characters will be fair. In real life, hindi naman yun nangyayari, di ba? Na hindi lahat ng mga nagiging masamang tao ay nagkakaroon ng chance to redeem themselves, di ba? So, yun, parang nung sinshoot namin yun, eto nakakatawa, ito na lang yung nilagyan ako, di ba, lumuluha ako o di, pagtanggal nung punong-puno ng luha yung puro tubig. Sabi ko, grabe, dami ko pala naiyak doon. Kasi ang dami, as in, kasi di ba nakaganon yung mata ko doon? O so lumuluha siya sa loob. Puro tubig ngayon, puro luha yung paglalabas. Kaya pala parang na siya, puffy na. Oo, parang puffy na kasi tubig na sa loob. Yun lang. Pero it was a nice ending for kadenang ito. Ako happy ako doon sa hindi siya namatay because anong tawag dito? Laging yun ang hula nila di ba nagkaroon na tayo ng medyo hindi naman template, but if you're a mother kasi in teleseries and you have your children in the show, parang hindi pwedeng closure lang yung mamamatay ka. Kailangan meron siyang redemption or kasi 'di ba, ang main reasoning naman ng character mo was you're doing it for Marga and for the family, 'di ba? Ilalaban niya talaga. Oo. So parang ang feeling ko, madi-defeat niya yung purpose. Kung halimbawang, alam mo yun, mamamatay siya ng ganun-ganun lang. Kung mamamatay si Daniela, dapat something na matindi, grand. Hindi yung ganun lang, 'di ba?
Tsaka parang masyadong madali. Ang dami niyang mga Oo. kasalanan para patayin lang siya. Parang feeling ko ganon yung, girl, namatay ka lang, ang galing mo naman. Parang ganon yung feeling ko nararamdaman nila. Oo. So they just really want to be able to carry on through the Daniela character. As, of course, kasama din yung kina Romina kasi it was such a big part of it. Dahil kami dyan half and half yan eh. Ganun Oo. siya eh. Tama ka, yun ang mga gusto kong ending ng mga bida, ay mga kontrabida. At least for the girls. Yung mga guys, okay na yun, di mamatay na lang sila kasi sila usually maraming pinapatay, di ba? So, Pero sa babae, hindi. Parang naghahanap Oo. sila ng di ba? So either nakukulong, alam mo kung ano yung gusto ko. Sa kabila to kay Katrina Halili sa The Stepdaughters. Ang nangyari sa kanya, dapat si Megan Yang ang ihuhulog niya sa drum na puno ng asido. Ang ending siya yung nahulog. Tapos hindi siya namatay. So parang forever siyang sunog. Tapos hindi na siya makalakad. So parang yun yung naging parusa nung sama nung karakter niya. Yun yung mga gusto ko kasi parang yun nga, you have to, parang you reap what you sow, di ba? Yeah, that's right. So kay Daniela gano'n na hindi pa sapat yung nasunog ang kalahati ng mukha niya, nalumpo pa siya. Kasi hindi siya tumigil, di ba? Ayaw niya eh. Mm. Kindat-kindat ka pa. Kindat. Oo, nasunog tuloy ang kalahati. And eto na, the most recent viral scandal, of course. This is a different show. Kasi social commentary, Ate Dimps. From being campy and entertaining, napunta ka bigla sa ganito na ang laki ng cost ng show. Yeah. I also had Wag Ka Mangamba, but it was very quick lang. Parang lang ako, bookends lang ako. And Pero, Oh My Dad, di ba? Oh My Dad also. Coming off of that, parang with viral, I was so excited because it took a while before nakarolyo kami. Kasi ang tagal talaga. Sobrang tagal, Jibs, na parang sabi ko talaga, tuloy pa ba tayo? Kasi para para lang But again, matagal na bang I'm inalok on sa'yo board yan? now. Matagal na yun eh. Kasi pinit sa akin yun. Parang months before. Kaya lang ang natagalan fill in dyan was the Troy character and the Dan character. Troy and Dan. Pero mas matagal yung Dan. Mas matagal hinintay yung Miko Raval, I think. Kasi simple talaga yung pineg nila for Dan. Actually, never nilang sinabi sa akin yun. Hindi ko naman alam na siya ang gagawa. Alam ko yung kay Jake kasi pareho kami ng handler. Yung kay Dan, surprise na lang yun sa akin. Kasi sinabi lang ni Nairo, si Miko pala umokay na. Sabi ko, yun pala hinihintay natin si Mix. Yun. Hanggang sa nagkatrabaho na kami nila Charlie nung first lock-in and I was so impressed by her. Karina too. And Luis naman kasi was my child sa mga ibang teleseries before. Yeah. But I was so excited for the ensemble. We had Maxine, we had Kyla Estrada, who was brilliant. We had Gian Magdangal, Marcos Patterson. These are characters that did not let go of their own characters. They were really talagang into it. Ria Ataide, diba? And alam mo yun, parang masarap isipin na ang babata nito mga to and yet so promising. Parang doon ako na-excite dun sa fact na yun. Tapos nag-Zoom party pa kami. May Zoom party kami to get to know each other. Naglaro kami ng mga games. Bring me Yun ang something team building first. ngayon. Nagganon ako, nagpasimuno ako ng ganon. Kasi nga hindi kami magkakakilala. So yun. Yeah, parang lahat dyan, first time mo naka-work halos, no? Halos, oo, halos. Sino lang ang friend mo dyan before? Well, si Jake kasi same handler. Si Ria, kasi dahil kay Nanay Ibyang. Pero first time din namin magkatrabaho. So, sobrang bago pala sa'yo nitong viral. And in all fairness, ang husay ng casting. Kasi, sorry, Joshua, of course. Siya pala ang ang ganda nung, kasi, para ang superstar lang dyan kayo ni Jake. Then si Joshua. The rest, sige, kung hindi superstar, yung have done more popular project siguro. At alam mo na nagbibida. Well, si Max naman in GMA. Pero kasi first time niya ata to ulit after a long time na umacting di ba? Siguro. And then of course, Charlie's big break on TV naman. So ang ganda-ganda. Ganda talaga. Reading the scripts, Ate Dimps, how do you feel always? Kasi yun nga di ba may iba siyang brilyo. Kumbaga, sa KG nasanay ka na for a year.
camp yung inaabangan mo dito kung sino na naman kaya ang or ano na naman kaya ang issue ang may hit. At Alam mo, sobrang galing kasi nila Ate Ara. Ate Ara yan, tsaka Kuya Jerry, si Ate Chi, at tsaka si Alpha. Sila yung mga nagsulat. Sobrang husay nila. Tapos nandun pa si Direk Dado, tapos si Direk Froy pa. It was a dream for me working with them again kasi alam ko kung paano sila magsulat ng mga salita. Alam ko kung paano nila naiikot yon, alam ko kung paano nila yon nagagawa, alam ko kung paano nila napaparating yung mensahe nang hindi sila nakakapanakit, yung katotohanan lang. Ang galing apakagaling talaga. Kaya doon ako ang ganda ng premise na yung sikat family namin was going through the being viral in not in a good way together. Kasi imperfect sila na family. Diba? Barumbado si Miko doon. Tapos naging kapit ako. Diba? Yung mga ganun siya eh. So imperfect siya pero kinapitan siya. Kasi nga, kinapitan sila bilang pamilya. Hindi bilang mga flawed character. Alam mo ate, I would think this is your most offbeat character. Kasi sa KG, sa TGL, I mean, yun yung vibe na binibigay niya. 'Di ba? Na kontrabida, ganyan. Dito sa viral, siya yung halos protagonist din, 'di ba? I mean, get si Charlie yon, pero yung character mo din kasi talaga nakasentro din. And yet, she has her flaws. Imagine mo yun nga, she was once a mistress and then yung anak niya na naging viral was a product of something na hindi, aminin na natin, hindi siya tama morally, 'di ba? Yeah. Tsaka yung barga siyang gumalaw. Hindi siya talaga, she doesn't have the makings of a usual protagonist. Diba? Yes. Yung may roughness siya sa galaw, sa salita. Matapang siya, to a fault. Nakikipag-away siya. Namamato ng mic. Palikera siya, diba? Parang, gano'n yung lumalaban siya, she speaks her mind, wala siyang pakialam, kahit na alam naman niya, nakikipag-away siya sa mga tao sa kanto, yung mga gano'n. So it was, I think, to some point, you're correct in saying that it was a very offbeat character, only because it was so gray. It was a very gray character. You just don't know whether, kaya nga the challenge was to how to have people become endeared to her, because kabit siya eh. And we all frown upon that. Parang, nako, yan. Diba? And yet, they love the character. I think because they sort of felt for her in that sense. Parang, naramdaman nila na, nag-OFW to, hindi na niya matatawid yung sarili niya. Kumbaga, they saw through the flaws. Ikaw ang successfully nakagawa niyan. Kasi, meron tayong shows before na medyo ginagawang sentro yung mistress. Pero hindi talaga sila makapitan. So nag-suffer yung... Ay, mahirap talaga siya. Mahirap siya itawid. In fact, yung kakay ko na character, hirap na hirap ako doon. Kasi ayoko rin naman siya magmukhang weak. Ayoko rin siya parang awa. Ayoko rin siya ng ganun. Kasi padamsel in distress. Kaya alam mo nang ang dami mo nang ginawang kalokohan, di ba? Parang at some point you made wrong choices and kahit sabihin mo pa na meron siya excuse na ganito, still, dapat should have known better. May mga ganun siya, di ba? Kaya ayun. Congratulations, ate. Ang ganda-ganda din ng family niyo sa viral. Kasi hanggang ngayon lahat kayo close. Super! Ano ka ba? Nung bago umalis si Charlie, galing pa kami sa bahay nila Miko. Kasi naging close na rin kami dun sa mga wife at asawa namin. Like, si Boyet, close na rin sila. Ako kay Nakaira. Tapos si Charlie, at saka si Kare, at saka si Luis. Para talaga mga anak namin. Kasi Nay at Tay din talaga tawag sa amin nun. Nay, Tay, hanggang ngayon Kunwari kahit pag nagkikita kami, Tay, tapos sa akin, Nay, parang nakasanayan na rin naman nila. Parang, so kami, parang di na namin kinukulik, sige, gano'n na yung kinasanayan niya. So, it was such a big, tapos with Jake, working with Jake again on the movie now, parang it felt familiar, and I couldn't have asked for a better tandem right after I gave birth, because at least, kampante ako dun sa katrabaho ko kaagad. Correct. At saka ate, ang gagaling niya ni Miko, ni Jake, tsaka ni Maxine. Kasi you said yes to those characters na obviously hindi nyo mga edad. Oo.
You're right. Diba? Lalo kay Miko, tsaka kay Jake. Lalo sa kanila. Kasi ako may anak na ako talaga eh. Na Oo. na 18, 'di ba? Oo. Pero kasi si Charlie doon hindi siya 18 eh, 'di ba? Parang Yes. mas matanda siya ng Young konti. professional Pero na. si Jake talaga, wala silang mga anak. Si Jake walang anak, si Maxine, lahat sila tatlo. Oh, 'yun ang mas Mm-mm. challenge sa kanila. Pero I think they did absolutely amazing. I Yes. thought Jake, Maxine, and Miko, all three of them really carried through. Dan Sikat, Mhm. Troy, Ramones, and Mayora. Oo. Talagang diba, talagang napangatawanan nila. Correct. Actually, kay Maxine ako impressed. Oh, Although nagdananay roles naman siya sa GMA noon. Pero pero ito kasi galing, very different, tsaka offbeat din. galing niya. Kaya ang galing nyo, ang ganda nung casting ng Viral Scandal, I must say. Yung siya, hindi siya nag-pay attention to the names. It No. was more of your craft and your history and if you can carry the character. So Totoo. parang, Ganun naman si RCD. Si RCD ganun. oo, Ganun siya. Mas ang focus niya will always be the story. the characters. Ang galing. Ito na ate, this is the $1 million question bago natin i-wrap up syempre. Kanina nabigay mo na yung yung isa sa mga characters. Pero if you are to choose, dapat sasabihin ko most favorite lang eh. But I'm sure mahihirapan ka. Ayaw na kitang pahirapan. The top 3 characters that you did that for you are iconic. Yung sa'yo ha. Kung ikaw ang magde-define ng word na iconic. Regardless of being viral, being well-loved. Kung ikaw magsasabi. Kasi character Hindi mo ko yun. alam mo kung bakit. Kasi even on the films that I would do, I feel like meron ding dong mga Oo naman. talaga. So siguro for movies, I would pick Crazy of One More Chance. Of course. And then pangalan ko dun sa nahirapan na. Anong movie? Search natin. Sa In My Life. Andrea. Andrea ang Mm. character ko sa In My Life, kami nila Tita Vilma. At saka, Dekada 70. Yan. Ay, of course. Pero kasi marami din akong ginawa ng mga yung mga magaganda rin My Neighbor's Wife was also great. Shake, Rattle, and Roll, marami din akong ginawa sa Regal. So, alam mo yun, parang iba din yun. Pero siguro sa TV, yun, Kyla of Kay Tagal, Daniela, of course, and Amanda. Pero kasi, I also like Babaylan. Kaya lang kasi si Babaylan was not a major character. Hindi siya talaga. I guess yun, parang Amanda, Daniela, and Kyla. Kasi yun yung mga parang talagang pivotal. Yan ang correct. Parang it really, meron siyang inikot. Meron siyang ginawa sa akin as a person to be better. Yes. Yan. And Parang even in your career, di ba? Oo. Merong laging transformation between those shows. So, I think yun yung natawid natin. Kasi, yung Kakay masyado pang maaga para piliin ko. Kumbaga, it's too early to, because yung sa Kakay ko, I love it. It's just that, Kakay was heavily anchored upon the characters of Ikay. Parang nakatandem siya. Ganon. Hindi siya parang standalone. Super, standalone. Yeah. Yun. Correct. Tsaka masyado pa rin early kasi yan ang most recent eh. So, hindi natin alam kung ano ang susunod sa kanya. Magti-TV ka na ba uli after this? Sana, hinihintay ko na nga. Kaya lang kasi syempre, nagpapahinga pa ako ng slide. So, puro movies pa muna. Yun. Ang hinihintay ko, hopefully by October or November, I get to start na. Hopefully. Para mas okay na rin akong gumalaw. Kasi tinahi ako. So, medyo ang galawan ko ngayon, TikTok lang muna. So, pagbalik mo to from IMEs? Yes, hopefully. Hopefully. Pero may mga naman akong movie. So, pagka James, pwede na. Sasabihan kita para hindi na ma-jinx. James, sasabihan ko para hindi Magkarayan pa. Ano ba yun? Pero Ate Dims, if you have a message, of course, to everyone na sobrang nagmahal, hindi lang sa'yo, kundi sa mga characters na ginawa mo.
Ako, alam mo, walang hanggang pasasalamat lang. Sobrang thankful ko talaga, James, na I get to do something that I love, na something that makes me grow as a person, something that, powers my confidence as a woman, as a craftsman, as a craftswoman. Siguro, lang, yung parang, sana lagi ko lang silang kasama dun sa journey na yun. I promise na I will really curate the ones that will come next, no? Kasi as time passes by, humihirap eh. Yung pagpili mo ng mga characters na gagawin mo. Only because feeling mo parang baka nagawa ko na to, hindi na ako makapag-offer ng bago. Yun yung laging fear ko eh. Pero at the same time, it's always a very exciting parang journey for me every time I give birth to a character because I really take it very seriously. Yung craft ko kasi lagi kong nilalagyan ng sistema. Parang laging gusto ko yung okay, eto na. Ito yung gagawin ko. Hindi siya parang all art to me. I always want to have like a certain system of some sort to follow na feeling ko nag-work naman. Parang ganun. Tsaka kailangan yun. Di pwedeng art-art lang kasi kung walang sistema at walang logic, maliligaw ka. At saka work ethics, yun, kasama yun, diba? So, lahat-lahat yun, parang I always pay attention to. So, thank you sa kanilang lahat. Sana abangan nila yung mga susunod ko at sana shocking ulit yung mga magagawa natin. Sana. At ako naman, Ate Dims, magpapasalamat sa'yo. Number 1, of course, for saying yes to our anniversary season. Dahil anniversary ito, so kailangan special. And alam mo naman kung gaano ka-special sa akin. Imagine mo, yun nga. Ilang weeks pa lang naman akong nawawala sa slightly nawawala sa industriya, pero kita mo naman hanggang ngayon magkaibigan pa rin tayo and sobra kitang kinulit dito, kaya thank you. Pangalawa, for inspiring me and all the other friends and even not friends, yung mga hindi ko kakilala pero kapwa manonood ko. Kasi nga, ang dami kong beses na na-identify ang sarili ko sa'yo. Ako pa lang yun May Amanda, may Daniela. Yung mo yung eksena binabanggit mo kanina. Meron akong savvy girl in real life. Kaming dalawa yon. Oh my God, saya. Okay. Yun yung birthday ko, tas kailangan talaga I have to make ends meet na kailangan may ganito, kailangan may ganyan. So yung eksena na yun, kaming dalawa yun. Siya yung sinasabi ako, kailangan may ganito kahit we have to do this. I mean, simple lang naman yun. Pero yung friendship namin, parang siya yung pina-video greet ko sa'yo dati, if you remember. Kasi, yes. kaming... Siya ang savvy mo. Siya ang savvy ko. And, yun ang pangalawa for being an inspiration talaga. And for, creating and being a representative to the Amandas, to the Danielas, to the Kakays of the world. Yeah. Na-identify nila sa'yo and na minahal ka rin nila at nakita nila yung sarili nila sa'yo. Ganda naman nun. Ano ka ba? Nakakaiyak naman yun. Ganda ko yun. Charot. Pero hindi, kasi yun talaga din yung... Kaya nga sabi ko, kailangan ito yung episode kasi yun din talaga yung nararamdaman ko every time I watch you Na, ang hirap humanap nung character or parang artista na hindi ka mapapa-question na, may ganyan ba sa totoong buhay? Oo, correct. Gets ko. Diba? So... Thank you so much. Thank you, Dims. I love you. I love you too, Ate Dims. Meron ka bang gustong message or last promo? No, wag na muna. Alam mo, you can just follow me on my social media accounts. I will always post naman about the work that I will be doing. Ako lang kasi I'm always afraid to jinx stuff. So once it's there already, they will see it there. Yeah. Kaya, and abangan nila ang movie na iyong ginagawa, diba? Yun. Of course, sa inyo namang lahat, thank you so much for listening. At sana marami rin kayo napulot. Ang daming pa-triviang baon sa atin ni Ate Dimples, diba? And i-enjoy nyo yan. And of course, i-follow nyo rin kami sa aming social media account. Search nyo ng lahat, Rewind at Throwback Podcast. Iba-iba kasi yung handle. Iba yung Instagram, iba yung Twitter, iba yung Facebook. Kasi hindi sila mag-match-match dahil may naka-take na, merong sobrang character. So, hanapin nyo na lang lahat. Every episode naman binabanggit natin yan. Nasa page naman natin yan. So, go lang, i-follow nyo. At abangan nyo pa mga pasabog namin this season. Mga makapasabog naman. Ate Dims, again, thank you so much. Thank mahal you, na mahal James. kita. Love you. I love you. Ang saya, diba? Ang saya. And Happy this has anniversary. been, thank you so much. And this has been Rewind, a Throwback Podcast. Have a happy wine night sa inyong lahat.